By Ziming, 300,000 dolyar lang. Hindi mo pa mailabas. Tapos pangarap mo pang pakasalan ako? By Ziming, halos 5 taon ka nang hindi nagbabayad ng renta. Anak, may iniwan akong pamana sa iyo. Hello? Si Sir Baiziming ba ito? Isa akong manager sa bangko. Pinapunta po ako ng tatay ninyo. Higit 1 taon na mula nang wala na ang tatay ko. Bago ka mandaya, pwede bang mag-imbestiga ka muna? Sandali lang po, Mr. Bai. Ang tatay ninyo po ay may iniwang malaking pamana sa inyo. Gasgas na ang mga ganyang drama nyo. Sige, sabihin mo sa akin. Magkano ba ang kailangan kong ibayad para makuha ang pamanang iyan? 1,000? O 10,000? Hindi niyo po kailangang magbayad. Sa halip ay kailangan ninyong gastusin ang 1 bilyong dolyar sa loob ng 1 buwan para makuha ang inyong 100 bilyong dolyar na pamana. Talaga bang ang mga manloloko ngayon hindi na pumipili ng bibiktimahin? 100 bilyong dolyar? Kahit nga 200 dolyar po. Wala sa bulsa ko ngayon? Tingin nyo ba mauuto nyo pa ako? Nakatanggap ng 1 bilyong dolyar sa Alipay. Sampu, daan, libo, milyon. 1 bilyon. Grabe. 1 bilyon nga talaga. Hahaha. Haha, ang dami nito. Hahaha. 1 bilyong dolyar. Hahaha. Hindi kaya niloloko lang ako? Subukan ko munang mag-transfer kay Xiao Qian ng 100 dolyar. Ma, hello. May tumawag sa akin kanina, nag-transfer ng 1 bilyong dolyar. Sabi pa niya, kapag naubos ko yon sa loob ng 1 buwan, makakakuha raw ako ng 100 bilyong dolyar na ari-arian. Ma, totoo kaya siya? O peke lang? Ang papa mo ang chairman ng Shengye Group. Inilihim namin iyon sa iyo dahil baka maligaw ka ng landas. Tungkol naman sa 100 bilyon, hindi ba parang ang liit niyon? Ang Shengye Group? Iyon ba? Yung bilyon-bilyon ang halaga na Shengye Group, hindi ba? Hahaha? Hello? Ma? Hala. Isa na akong mayamang tagapagmana. Haha. Magandang araw po. Sinong mag-aakala? Kahit ganito ang suot ko, nakikilala pa rin ako. Ito na ba ang sinasabing ningning ng isang mayamang tao? 100 bilyong dolyar. Hindi ko akalaing ang tatay ko ay ganito pala kayaman. Sa taong ito, dapat ay dagdagan ko ang pagsisindi ng insenso at pag-aalay para sa iyo. Kailangang maubos ang 1 bilyon sa 1 buwan, parang masyadong maikli ang panahon. Sino to? Hindi ba't ito ang walang silbing boyfriend na si Bai Ziming? Xiao Qian, nandito ka na. May magandang balita ako sa iyo. Sakto. May magandang balita rin ako. Sasabihin ko sa'yo, maghiwalay na tayo. Haha. Xiao Qian, nagbibiro ka lang, di ba? Ang kabuuan ng suot mo, umabot ba kahit 100 dolyar? Sa tingin mo ba bagay ka sa akin? Pero may 10 milyong dolyar ako. Ay hindi. 100 bilyong dolyar. Ha ha ha. Bai Ziming, dahil lang makikipaghiwalay ako sa iyo, nawala ka na ba sa sarili? 100 bilyon. Lakas naman ng loob mong mangarap. Pero kasi ako. Parang nagpadala ka pa sa akin ng 100 dolyar, di ba? Ano ito, limos para sa pulubi? Lampas 10,000 dolyar ang bawat bag ko. Huwag kang humarang sa daan. Haay?
Xiaoqian, wala kang kaalam-alam kung anong nawala sa iyo. Bag lang naman yan. Kung gusto ko, kaya kong bilhin ang buong gusali. $1 bilyong? Ibalik mo muna ang pera kay Miss Dong bago ka magsalita. Sister Dong. Sister Dong? Itong si Sister Dong naman, hindi man lang humanap ng ibang mapagtataguan, paano na lang kung malaman ito ng mga masasamang tao? Hindi ba't sabi ko sa hapon ka na pumunta? Anong ginagawa mo rito ngayon? Hi, hindi po. Hi, hindi po ako naparito para magbayad ng renta, kundi para makita kitang maligo. Hindi po, naparito po ako para bayaran ng renta sa inyo. Lumayas ka rito. Opo, sige po, lalabas na. Naku po. Anong kamalasan ba ito? Pero kung tutuusin, medyo malaki rin pala si Sister Dong. Anong sinasabi mong malaki? Hindi po. Wala po iyon. Iyon. Ang sabi ko po, napakatingkad ng araw ngayon. Salamat po, Sister Dong. Bakit mo ba ako hinahanap? Tama. Narito nga pala ako para bayaran ng upa sa inyo. Ipadala niyo po sa akin ang payment code, ililipat ko na ang pera. Renta? Saan ka naman kumuha ng pera? Sa pamilya ko po siguro ito nanggaling. Hindi, makinig ka, ilang taon ka na ba? Humihingi ka pa rin ng pera sa pamilya mo? 5 taon ka nang hindi nagbabayad ng upa. Hindi na bale kung lumipas pa ang oras na ito. Hindi po, Sister Dong. Nagkakamali po kayo. Ito ay iniwan sa akin ng tatay ko, isa itong mana. Mana? Opo, kaninang umaga lang po. Ngayon ko lang nalaman ng balita. Nag-iwan ng tatay ko ng $100 bilyong na pamana. Pagkapasok ng pera sa account, pumunta na agad ako rito sa inyo. 100 bilyon? 100 bilyon? At sasabihin mo lang sa akin ng ganoon kadali? Dahil nagtitiwala sa akin si Sister Dong, kaya natural na wala rin akong dahilan para hindi magtiwala kay Sister Dong. Hindi naman sa sinasabihan kita, Bai Ziming. Masyado ka naman yata, magaling magbiro. Bilang president ng isang sikat na kumpanya, wala pa ang halaga ko sa sinasabi mong halaga mo. Kapag ba magsisinungaling ka, pwede bang humanap ka ng kapani-paniwalang dahilan? Hindi, Sister Dong, hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Totoong natanggap ko ang balita ngayong umaga, binigay ko pa ang... Sige na, Ano ba talagang nangyayari, Sister Dong? may kailangan lang akong asikasuhin sa kumpanya ko. Sandali, Sister Dong. Isama mo na ako, magkasama nating asikasuhin. Baka sakaling matulungan kita. Alam kong nag-aalala ka sa akin, pero ayos lang, kaya ko na itong asikasuhin mag-isa. Sister Dong, kaya talaga kitang tulungan. Sabi ko sa iyo, Bai Ziming, kung may mangyari man mamaya, hayaan mong ako ang bahala. Huwag na huwag kang magsasalita. Bai Ziming. Hi, wala ka na ba talagang hiya? Hindi ko pa ba malinaw na sinabi sa'yo? Hindi ka na talaga bagay sa akin ngayon. Huwag ka nang managinip ng gising.
Anong tinitingin-tingin mo dyan? Siya ang boyfriend ko ngayon, ang ginoong si Zhao Wenhai, at hindi siya katulad ng isang basura na gaya mo. Bata, ikaw ba ang ex ni Kiang Kian? Ang pobreng boyfriend na sinasabi niya. Tingnan mo nga ang suot mo. Umabot ba lahat ng yan? Ng $200. Sinasabi ko sa iyo, kahit ang aso ko, hindi isusuot ang ganyang klase ng damit. Ano naman kung may pera kayo? Akala mo naman kayo lang ang meron. Ha. May pera ka? Wala kang ang wala eh. Gusto mo bang limusan kita ng $200? Mr. Bai. Kumusta po kayo, Mr. Bai? Ako po ang inyong private bank manager. Ako po, maaari niyo po akong tawaging Lihang. Kumusta po? Tungkol sa pera ko? May naging problema ba? Hindi po, nagkakamali kayo. Dahil ang nakadepositong pondo sa aming bangko ay napakalaki. Kaya pumunta po ako dito pangunahin para kumpirmahin sa inyo ang mga detalye ng pondo. At saka, mayroon pa pong... Ha. Bai Ziming, para lang magpasikat, talagang todo gastos ka pa ha? Saan mo naman nakuha ang aktor na yan? Ang galing din umarte ha? Ano namang paki mo? Dahil kinalimutan mo na ang pinagsamahan natin, ayaw ko na ring makipag-usap sa iyo. Wala na itong kinalaman sa iyo, kaya umalis ka na. Mr. Bai, sino po siya? Ex-girlfriend ko. Mr. Bai, ang ex-girlfriend niyo po pala ay talagang bulag at walang pakiramdam. Anong klaseng pananalita yan? Isa ka lang namang lantarang aktor na kinuha. Sino ka sa tingin mo? Ako ang manager ng Kyushu Bank at mawalang galang na po. Sa susunod na magsasalita ka, ayusin mo ang iyong pananalita. Mabait si Mr. Bai, pero hindi ibig sabihin niyon ay hahayaan ko na lang ang kawalan mo ng modo. Kyushu Bank? Sus, ngayon ko lang narinig yan. Sa tingin ko, isa lang iyan sa mga maliit na bangko na hindi kilala. At sino ka naman? Siya ay ang boyfriend ko sa ngayon, ang tanyag na si Zhao Wenhai. Nasa Young Master Zhao siya, at isa siyang Nanshan Bank sa 4 na malalaking bangko. May pera siyang umaabot sa $1 milyong. Hindi siya mapapantayan ng talunang tulad nito. Hi, Hoy, anong tinatawa-tawa mo? Hoy, isang hamak na manager ka lang ng maliit na bangko. Sa isang tawag ko lang, kaya kitang ipatanggal sa trabaho. hinahamon mo ako? Gusto kong makita kung paano mo gagawin iyan. Mayabang ka pala ah. Sige. Halo, si Manager Chen ba ito? Ako ito, si Wenhai po. Ganto po kasi yun. Nandito ako ngayon. At mayroon dito na hamak na manager lang ng isang hindi kilalang bangko. Masyado siyang madaldal at mayabang. Wala siyang respeto sa isang katulad ninyong manager ng Nanshan Bank. Ibigay mo sa akin ang telepono. Sir Manager Chen, ang batang ito, siguro ay natakot nang marinig ang pangalan ninyo. Sa ngayon, mukhang hihingi siya ng dispensa sa inyo. Heto po, pakinggan niyo siya. Hoy bata, ayusin mo ang paghingi mo ng tawad. Baka sakali. Dahil mabait ako, ay iganda ko pa ang sasabihin ko kay Manager Chen para tulungan ka. Si Chen Gang ba ito? Sino po ito? Ako si Lihang. Kayo pala si President Lee. Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo? Bank President, hindi ko po deserve iyan. Isa lamang akong maliit na manager ng isang maliit na bangko. Sino ang hindi nakakaalam na ang Kyushu Bank ay isa sa pinakamalaking bangko sa mundo? Maliit na bangko? Seryoso po kayo? Kung gayon, ibig sabihin ay wala kaming kwentang lahat. Ang kliyente ng bangko nyo, bukod sa sinubukan akong tanggalin sa trabaho kanina, ay ininsulto pa ang aming pinaka-importanteng VIP na kliyente. Zhao Wenhai, Ano? naglakas loob kang bastusin ang panauhin ng Kyushu Bank, parang naghahanap ka ng gulo sa sarili mo. Simula sa araw na ito, ang aming Nanshan Bank at ang inyong pamilya Zhao ay wala ng anumang ugnayan. Ha? Tapos na ang lahat ng pagtutulungan. Teka, hindi ganoon, Manager Chen. Talaga bang gagawin nyo iyon dahil lang sa Kyushu Bank na iyan para lang kalabanin ang aming pamilya Zhao? Pamilya Zhao? Walang kwenta ang pamilya Zhao nyo. Para matawag ng President Lee bilang isang espesyal na panauhin, dapat ay mayroon kang ipon na hindi bababa sa $10 bilyong. Kung gusto nyong mapahamak ang pamilya Zhao, wala akong pakialam. Basta huwag mong idadamay ang Nanshan Bank namin. Imposible. Isa lang siyang basurang trabahador. Saan naman siya kukuha ng $10 bilyong? Kahit magkano pa ang pera ko, wala na iyong kinalaman sa iyo. Naghiwalay na tayo. Ikaw, Layas, tumahimik ka na nga. Kung hindi dahil sa iyo, makakaalitan ko ba ang Nanshan Bank? Young Master Zhao, hayaan mong magpaliwanag ako. Layas, alis.
Layas na. Anong paliwanag? Zhao, Alis. Ha 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 ha. Mr. Bai, ay mali. Senyorito Bai po, mali po ang ginawa ko kanina. Ako po ang may problema. Kasalanan nito ni Xiao Qian na masamang babaeng iyon. Tinukso niya ako, nauto niya ako. Pero wala itong kinalaman sa aming pamilya Zhao. Maawain po kayo. Pakiusap po. Huwag niyo nang ihinto ang pakikipagtulungan sa Nanshan Bank. Ang totoo niyan po, mayroon lang kaming. Huwag po ninyong istorbohin si Mr. Bai. Sandali, hindi ganoon. Hindi po. Manager Lee. Mula ka sa pamilya Zhao, tama? Ako mismo ang pupunta sa pamilya Zhao para makausap ang pinuno ng pamilya nyo. Sandali po, hindi. Teka po. Ang sabi ko, Bai Ziming, kailan ka pa nakipag-ugnayan kina Kyushu Bank? Hindi naman sa nag-aalala ako sa iyo, nagtataka lang talaga ako. Sister Dong, hindi ba sinabi ko na sa'yo? Tungkol ba iyan sa 100 bilyong dolyar? Oo. Sino naman ang maniniwala sa iyo? Kung ayaw mong sabihin, hindi ko na rin gustong marinig. Kahit pilitin mo pa akong makinig, ayaw ko pa rin. Bai Ziming, sinabi ng ayaw kong marinig. Sige, naintindihan ko, Sister Dong. Kung ayaw mong pakinggan, hindi ko na sasabihin. Dapat lang na naghiwalay kayo ng girlfriend mo. Magandang araw po, President. President, sa wakas at dumating din po kayo. Kanina lang po, may mga dumating mula sa Yunsheng Company para maningil. Marami silang hinakot na gamit mula sa kumpanya. Hindi po namin sila mapigilan. Sige, pumasok muna tayo bago mag-usap. Sige po. Magkano ba ang utang ni Sister Dong sa kumpanyang iyon? Umabot ito ng 10 milyong dolyar. Sapat naman sana ang pondo namin. Pero kasalanan nito ng walang hiyang Chi Yunsheng. Niloko niya si President. Lahat ng pondo ay na-invest doon. Kaya wala na kaming matitirang cash flow. Teka. Bakit mo ba ito itinatanong? 10 milyong dolyar, ganoon ba? Sandali, may tatawagan lang ako. May problema ba ang taong ito? Bakit naman isasama ni President Dong ang ganitong klaseng tao sa kumpanya? Hello, Manager Lee. Ako ito, si Bai Ziming. Maglipat ka ng 10 milyong dolyar sa account ni Miss Dong. President po, sasabihin ko sana sa inyo na... Ano iyon? Ang utang ni Sister Dong, nabayaran ko na para sa kanya. O sige pala, ano bang pangalan mo? Ako si Zhou Xiang. Ako ang general manager ng kumpanyang ito. Nabayaran mo na ang pondo? Nagbibiro ka ba? 10 milyong dolyar iyon. Grabe. Totoo nga. May 10 milyong dolyar. Ikaw itong... Shh! Huwag mong sasabihin na galing sa akin yan. Bakit? Dahil kung malalaman ni Sister Dong na ako ang tumulong sa kanya, siguradong gagawa siya ng paraan para bayaran ako agad. Kapag may ginawa siyang mga bagay na dulot ng labis na emosyon, hindi iyon maganda. Isa pa, noong panahong lugmok ako, tinulungan din niya ako ng husto. Ayokong mahirapan siya dahil sa bagay na ito. Ang pagkatao nga naman ng ating CEO. Pero mukhang plano ni Yunsheng Company na i-freeze ang pondo ng CEO at pabagsakin ang kumpanya para makuha sila sa ilalim ng pamamahala niya. Hay, kahit na nakatulong itong 10 milyong dolyar sa matinding pangangailangan, hindi pa rin ito sapat. Madadaan ba iyan sa pera? Siyempre naman. Basta't sapat ang pondo, hindi lang tayo makakahinga ng maluwag, makakaganti pa tayo at mapapabagsak ang mga stocks ni Yunsheng Company ng direkta. Hay, ayos pala iyon. Tamang-tama, isama mo ako at tatapusin natin ang problemang ito. Tara? Ikaw? Kaya mo ba? Isang malaking kumpanya iyon? At para pabagsakin ang kanilang mga stocks, kailangan mo nang hindi bababa sa 100 milyong dolyar. Minamaliit mo ba ako? 100 milyong dolyar. Ako. Hehe, Zhou Xiang, bakit ang bagal mo dyan? sandali. Nandyan na.
Manager Zhao, meron na bang kumpanya na handang magpautang sa atin? O President Dong, tungkol sa pondo, huwag kang mag-alala. Naayos na ng puting. Ng isang lalaking nagngangalang Bai, naayos na po ang lahat para sa inyo. Bai Ziming, masama ba ang pakiramdam mo? Ako, wala lang ito. President Bai? Sino namang President Bai yan? Hindi ko rin po alam, baka po. Isang matandang kaibigan nyo. Matandang kaibigan? Pero sa lahat ng kilala kong mga presidente, wala namang nagngangalang Bai. Ang kasama ko lang dito ay si Bai Ziming. Baka naman po, baka dating kakilala po ito ng sister dong ninyo? Posible rin naman po yon. Masyado po kayong madaming ginagawa kaya nakakalimutan nyo na. Pumupunta kayo sa maraming pagtitipon at meeting, normal lang na makalimot ng pangalan. Ganoon ba? Opo, tama po yan. Kung ganoon, dapat mo iyang alamin ng mabuti. Hindi tayo pwedeng may utang na loob sa iba. Opo. May lakad pa kami ni President Zhou. Una na po kami. Sandali lang. Bai Ziming, kailan ka pa naging sobrang malapit kay Zhou Xiang? Matagal na kaming magkakilala. Nagkasabay pa kami noon sa palikuran. Ha? Nakita niya ang aking napakalaki at napakagara at tila langit na ititigila at hindi niya malalampasan kaya kinuha niya ang account ko sa WeChat. Pagkatapos noon ay nagkaalaman kami ng kaunti at sa daldalan ay naging malapit na kaming magkaibigan. Oo. Kahit kailan wala kang seryosong ginagawa, pumunta na kayo at bumalik agad. May kailangan pa si Manager Zhao dito. Sige. Naku, President Bai? Maaari po ba ninyong sabihin sa akin kung ano ang ibig sabihin ng napakalaki na tila aabot sa langit? Para kamanghahan nyo ng ganoon? Mali lang ang narinig mo. Sinungaling ka. Minura mo ba ako? Hoy, ang hayop na ito. Quits na tayo. Hoy. Ding Dong Road number 5. Dito na ba iyon? Halika, pumasok na tayo. Uy, akala ko naman kung sino. Hindi ba si Zhou Xiang President Zhou ito? Bakit? Napunta ka ba dito para magbayad ng utang? Chidahay, huwag kang magpanggap. Kung hindi dahil sa tito mong si Chi Yun-cheng, sa tingin mo ba magiging presidente ka rito? Huwag mo na yung problemahin. Kapag hindi nagbayad ang kumpanya niyo ngayong araw, huwag mo nang asahan na makakalabas ka pa rito. Napakawalang hiya mo. Chidahay, huwag mo kaming sagarin. Walang hiya? Ano bang pinagsasabi mo? Huwag mong kalimutan na mayroon tayong kontratang nagpapatunay at ang kontratang ito ay mayroong mismong pirma ng inyong presidente. Kahit pa umabot tayo sa korte, wala kaming sala. Saka isa pa, wala naman kayong kakayanang maglabas ng ganito kalaking pera ngayon. Naalala ko na ang presidente niyo ay may kagandahan kung masasamahan niya ang President Key natin ng isang gabi. Subukan mo pang bastusin ang sister dong ko. Sino ka namang bata ka? Para saktan ako? Noong una ay nag-aalinlangan pa ako. Pero ngayon ay nagpasya na ako na kapag hindi ko napabagsak ang kumpanyang ito, masasayang lang ang perang nasa card na ito. Nagdadalawang isip pa ako noong una, pero buo na ang loob ko ngayon. Kung hindi ko mapapabagsak ang kumpanyang ito, hindi ko mabibigyang katarungan ang perang nasa card ko. Pwe. Hemp. Walang hiya. Humanda kayo sa akin. Sino ang nagpapasok sa inyo rito? Lumabas kayo. Mukhang nagkakayayaan pa kayo ah. Sino ka ba sa tingin mo? Pinalalabas kita. Hindi mo ba naririnig? Hayaan mong ipakilala ko ang aking sarili. Ako si Bai Ziming. Ako ang kaibigan ng kay Dongbing na sinubukan mong bitagin.
Dongbing? Pinapunta ka ba niya para magbayad ng utang? Haha, hindi ko akalain na si Dongbing ay magpapadala ng batang paslit na gaya mo. Hindi ako. Hindi ako napunta rito para magbayad. Hindi ka magbabayad? Kung ganoon, bakit ka pa nandito? Nandito ako para pagbayarin ka sa pagtrato mo ng masama kay Sister Dong. Pagbabayarin? Akala mo naman kung sino ka. Ang kontratang iyon ay kay Dongbing, mismo niyang nilagdaan ng malinaw sa kasunduan. Hindi ko siya pinilit. Paanong naging paninira iyon? Alam mo sa sarili mo kung ano talaga ang nangyari. Tungkol naman sa pera, gusto mo lang naman umasa sa pera ni Sister Dong para tumaas ang halaga ng kumpanya mo, di ba? Siguradong hindi matutupad ang pangarap mo. Sa tingin mo magagawa mo iyon? Kung gusto mong makuha ang pera, dapat ay may kakayahan ka. Pero, hindi naman ako masamang tao. Bumalik ka at sabihin mo kay Dongbing na basta samahan niya lang ako sa isang gabi, magiging maayos ang lahat. Hahaha. Ha. Ikaw, Sige, tumawa ka. Sige lang, tumawa ka. Dahil maya-maya lang ay hindi ka na makakatawa. Laban sa iyo, Hello, Manager Lee? Sa loob ng isang oras, pabagsakin mo ang stock ng Yuncheng Company at pagkatapos ay ibalik ang stock ng Weaving Company sa dati. hahaha, sino ka sa akala mo? Sa loob ng isang oras ay pababagsakin mo ang kumpanya ko? Hemp, baka bago mo pa magawa yan, ay mapahiya ka lang. Bata, bumalik ka na lang sa pag-inom ng gatas, hindi ka welcome sa mundo ng mga matatanda. Tio, ang mga asong ito ay hindi lamang nagsalita ng masama sa kumpanya natin, sinaktan pa nila ako. Gagawin ko ang lahat para sila ay pagbayarin. Ang mga asong ito, naglakas loob na saktan ang tao ko. Sinasabi ko sa inyo, kung walang $1,000,000, mabubulok kayo sa kulungan. ikaw, $1,000,000? Kaya kong ibigay. Pero kaya mo bang kunin? Iniinsulto mo ba ako? Bakit naman hindi ko kayang kunin iyan? Wala kang hiya? Sa tingin mo ba ay basta-basta na lang ang Ki Yuncheng? Hello? Ano? May nagpapabagsak ng ating kumpanya? $5,000,000 ang nawala sa loob ng 3 minuto. Anong nangyayari? $5,000,000 lang? Hindi mo na kaya? Nagsisimula pa lang ang palabas? Ikaw, Siyempre, ako nga. hindi ko akalain na may galing ka pala. Subalit, masyado ka pang hilaw? Kung gusto mong pabagsakin ang presyo ng stocks ng kumpanya ko, kailangan mo ng hindi bababa sa $100,000,000. Batang paslit, may ganoon ka ba kalaking pera? Eh di panoorin na lang natin. President Key, malapit nang malugi ang kumpanya natin. Ano? Ulitin mo ang sinabi mo? Malulugi na po ang kumpanya natin. Totoo bang mawawala na ang lahat? Hindi maaari. Paanong mangyayaring mawalan ako ng lahat? Tito, paano itong nangyari? Wala na talaga akong lahat. mahusay. Magaling. President Bai, ang kumpanya ng presidente, tumaas na ang halaga ng $50,000,000 kumpara sa dati. 5 beses itong mas mataas. Hahaha. Hindi maaari. Para pabagsakin ang kumpanya ko at para tumaas ng 5 beses ang kumpanya ni Dongbing, kailangan mo ng hindi bababa sa $200,000,000. Sino ka ba talaga? Ako si Bai Ziming. Kung ang relasyon nyo ng ate ko ay normal na kalakal lang, hindi ako makikialam sa inyo. Pero dahil palihim kang gumagawa ng kalokohan at minaliit mo pa ang kapatid ko, hindi kita mapapalampas kahit anong mangyari. Bahala ka na sa buhay mo. Bai Ziming. President Bai, hinihingi ko po ang inyong kapatawaran. Lahat po ito ay kasalanan ko. Hindi ko po dapat binangga si Dongbing at hindi rin dapat kayo hinalamak. Ituring nyo na lang po ako na isang hangin na pinalipas nyo lang
May pamilya po akong binubuhay. Lahat kami ay nakadepende sa kumpanyang ito. Hindi maaaring mawala sa akin ang kumpanyang ito. Parang awa nyo na, palayain nyo na po ako, hindi ko na uulitin ang pagkontra kay Dongbing. May naalala akong sinabi mo sa akin at ibinabalik ko lang ito sa iyo ngayon. Gusto mong bawiin ang kumpanya? Ikaw na si Ki Yun Cheng? May kakayahan ka ba? May kakayahan ka ba? Hehe. President Bai, hahaha. President Joe, pakisabi ang tungkol dito kay Miss Dong para hindi na siya mag-alala. Naku, tawagin mo na lang akong Xiao Zhou. Hahaha. Sige, tatawagan ko po ang presidente. Ganito ba talaga ang pakiramdam ng mayaman? President Bai. Tara na. Sige po. Hahaha. Hello? Hello, Xiaobai. May sasabihin akong magandang balita. Naayos na ang problema sa utang ng kumpanya. Haha. Sister, congrats sa'yo. Sa totoo lang, dati ko pa naisip kung paano ito lulutasin. Hindi ko lang nagawa ang plano agad at... siya nga pala. Nasaan ka? Masaya si sister ngayon. Ililibre kita. Haha, sige ba? Sige. Magpapareserba na ako sa hotel. Libre ni sister. Hindi pwedeng ikaw ang magbayad. Sa Fuhai Yuntian Hotel 3rd floor. Maghintay ka lang doon. Mag-aayos lang ako at pupunta na diyan. Sige po. Hoy, President Joe, iyong Fuhai Yuntian Hotel? Nasaan iyon? Sa Fuhai Yuntian iyon. Hindi naman malayo mula rito. Nandoon lang sa harap. Gusto mo bang ihatid kita? Ahaha. Dahil hindi naman pala malayo, lalakarin ko na lang. Mag-ingat po kayo, President Bai, haha. Oh, Bai Ziming. Bakit nandito ka na naman? Hayop ka. Para lang mahabol ako, talagang hindi ka na nawala sa paningin ko. Tandaan mo, tapos na tayo. Ang mga salitang iyan, dapat sa akin ang gagaling para sa iyo? Bakit kahit saan ay nandyan ka? Isa ka lang namang mababang empleyado. Saan naman nanggaling ang 10 bilyong dolyar na ari-arian mo? Sa tingin ko, narinig mo lang kung saan-saan ang pangalan ng manager ng Kyushu Bank at kumuha ka pa ng aktor para lang manlinlang. Huy, Xiao Qian. Parang nawawala ka na sa katinuan? Bakit hindi ka humanap ng oras at magpatingin ng utak sa ospital? Ikaw na. Uy, baby, ito ba yung sinasabi mo na mula ulo hanggang paa ay walang $200 ang mahirap mong ex-boyfriend? Siya nga po, mahal ko. Ang taong ito. Dahil mahirap na ay nawalan pa ng dangal, ayaw akong tigilan at laging nakabuntot sa akin para lang magmukhang mayaman. Kumuha pa siya ng aktor para lang magpanggap. Mahal? Ang bago mong boyfriend, hindi ba si Zhao Wenhai iyon? Tumahimik ka. Sinong Zhao Wenhai? Si Young Master Sun ang boyfriend ko. Young Master Sun, huwag kang makinig sa mga sinasabi niya. Ako at ang taong iyon ay magkaibigan lang po. Hahaha, hindi ko akalain na may talent ka rin pala sa panluloko. Walang silbi, binabalaan kita. Wala akong pakialam kung anong alitan nyo ni Kiang Kian noon, pero boyfriend na ako ni Kiang Kian ngayon, pakiusap lumayas ka na. Nandito ako para kumain? May paki ka ba kung nasaan ako? Hahaha. Siguro ay hindi alam ng isang mahirap na tulad mo na ako ang manager ng hotel na ito? Maniniwala ka ba na sa isang salita ko lang ay mapapalayas kita? Xiao Qian, bakit parang bumaba na ang taste mo? Bakit kumuha ka lang ng isang lobby manager bilang boyfriend mo? Wala kang alam. Dito sa lugar na ito ay ang Fuhai Yuntian Hotel, isa sa 10 pinakasikat na hotel sa buong mundo. Ang kumain dito, magsisimula sa halagang $100,000. Ikaw na talunan, kaya mo bang magbayad? Ganoon ba kamahal? Ang isang pobreng gaya mo na hindi pa nakakakita ng karangyaan, bagay bang maupo rito? Umalis ka na rito ngayon din. Huwag mong hayaang gumastos pa nang malaki si Sister Dong? Hoy, walang hiya ka. Inuutusan kita bilang manager, lumayas ka na rito. Paano kung ayaw ko? Wag mo akong sisihin kapag pinalabas kita rito. Security. Napakamaingay rito? Anong nangyayari? President Wu, may nanggugulo po sa hotel natin, papaalisin ko na po siya. Sino ka ba? Para manggulo rito sa aking Fuhai Yuntian Hotel? Pumarito lang ako para kumain. Paanong naging panggugulo iyon? Hoy, ikaw na mahirap, makakakain ka ba talaga rito? Kaya mo bang umorder kahit isang putahe rito? Tingnan mo po, ito ang kalidad ng ugali ng inyong lobby manager. Bakit ka ganyan magsalita? Ang mga natutunan mo sa training, nakalimutan mo na ba? Sir, humihingi po ako ng paumanhin sa kanyang inasal. Ngunit mayroon pong policy ang aming hotel para i-check ang kakayahan ng bulsa. Kailangan muna naming makasigurong may pera kayo bago kayo makakain dito. Paano kung ayaw ko? Kung ganoon, kailangan po namin kayong pakiusapang lumabas.
Paano kung bilhin ko na lang ang hotel na ito? Ha 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 ha. Bibilhin? Sir, itong Fuhay Yuntian Hotel namin, kailangan mo nang hindi bababa sa 500 milyong dolyar para mabili ito. Sa tingin nyo ba ay hindi ko kayang bumili? Kahit na wala akong intensyong hamakin ka? Ngunit iyan talaga ang iniisip ko. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Sige, maghintay lang kayo. Hello, Manager Lee. Gusto ko sanang bilhin iyong Fuhay Yuntian Hotel. Sige, ikaw na ang bahalang mag-ayos niyan. Itong si Manager Lee, ang bilis talagang kumilos. Aba, bakit ang hilig mong magpanggap? Dahil lang sa isang tawag, mabibili mo na ang hotel? Kung tumawag din ba ako, magiging pinakamayamang tao na ako sa mundo? Ha ha ha. Bai Ziming, wala kang kwenta ng wala ako. Hindi ko akalain na para lang magpasikat ay magagawa mong magsinungaling ng ganyan kababaw. Talagang binigo mo ako. Ginoong ito, mas mabuting huwag na kayong magbiro ng ganyan. Chairman. Ano? Ang lahat ng shares sa hotel natin ay binili na ng buo ng iba? Director Chairman, ano po ang pangalan ng tao na bumili sa ating hotel? Sir Ginoo, maaari ko po bang malaman ang inyong pangalan? Ako ay si Bai Ziming. Ano? Ngayon, maaari na ba akong kumain dito sa hotel na ito? Opo, maaari. Dahil lahat ng Fuhay Yuntian sa buong bansa ay inyo ng pagmamayari. Kahit saan nyo mang gustong kumain, maaari po. At kahit ano pong gusto nyong kainin. Ayos Pasensya na, dahil masyadong mahigpit ang oras ko. At wala na akong oras, kaya ipagkakatiwala ko sa iyo ang pamamahala sa hotel na ito. Ang ibig nyo pong sabihin? Bakit? Ayaw mo ba? Gusto ko po. Mr. Bai, Chairman Bai, ipagkatiwala niyo po ito sa akin at hindi ko kayo bibiguin. Magsimula tayo sa pamamahala ng mga empleyado ng hotel. Ang hotel ay lugar para sa pagkain at matutuluyan ng lahat, kahit sino ay pwedeng pumasok. Pero sa mga taong mapangmata, alam mo na ang dapat mong gawin. Naintindihan ko po. Sanfu, tanggal ka na sa trabaho. Chairman Wu, Hoy, wag mo na akong tawaging Chairman Wu. Kakalubos lang ni Mr. Bai sa lahat ng stocks ng Fuhay Yuntian natin at siya na ngayon ang chairman ng Fuhay Yuntian. Mr. Bai, Director Bai, Ginoong Bai, nakikiusap po ako sa inyo. Mr. Bai, Director Bai, Lord Bai, pasensya na at minaliit kita kanina. Sana ay mapagpasensyahan mo ang isang hamak na katulad ko. Parang awa mo na, palampasin mo na po ako. May darating ako mamayang napakahalagang bisita. Pagdating ng mga pagkain mamaya, siguraduhin ninyong maayos ang pagsisilbi. Sige po, President Bai. Hoy! Ha! Huwag naman. Huwag mo akong tawaging President Bai. Masyadong formal. Hindi ako sanay. Tawagin mo na lang akong Mr. Bai. Bai, President Bai. Sanfu, ang lahat ng ito ay ginusto mo at kasalanan mo rin. Kakain na si Mr. Bai. Huwag mo siyang idisturbo, Mr. Bai. Lumayas ka na. Hindi. Hay, dahil sa kaniya, dahil sa masamang babaeng ito. Siya ang nag-utos sa akin na pag-initan si Mr. Bai. Kalokohan. Ziming, huwag kang maniwala sa sinasabi niya. Ako, ginawa ko lang iyon para subukan ka. Walang hiyang babae. Maghanda kayong dalawa sa akin. Ziming, alam kong mahal mo pa ako, di ba? Kaya ako nakipag-break sa iyo noon ay para malaman kung gaano ako kahalaga sa iyo. Nagkamali ako. Magbalikan na tayo, please. Hindi. Sige na. Bitawan mo ako. Ayoko. Alam kong mahal mo pa rin ako. Ilang taon din ang pinagsamahan natin. Paano mo nakakayang iwan ako ng ganito? Ziming. Bitawan mo si Bai Ziming. Sister Dong, nandyan ka na pala. Ako na ang bagong girlfriend ni Bai Ziming, kaya rumespeto ka naman. Hindi maaari, Ziming. Sinasadya mo lang akong subukan. Niloloko mo lang ako, di ba? Hindi siya talaga ang girlfriend ko. Di ba ikaw mismo ang pandire sa kanya? Dahil hindi mapapantayan ng pagkapobre niya ang antas mo. Buong puso mo pa siyang iniwan at naghanap pa ng ibang mangungutya sa kanya. Ano ngayon? Nagsisisi ka na. Huli na ang lahat. Hindi. Ako. Hay, kakain na ako. Pakilabas na ang mga taong walang kinalaman dito. Huwag niyo kaming istorbohin sa pagkain ng girlfriend ko. Sige po. Ziming, bilis. Umalis na tayo. Tara. Ako. Alis na. Ziming. Alis na sabi. Hehe. Sister Dong, ako. Yung ginawa ko kanina, niligtas lang kita sa kahihiyan, pero wala akong nararamdaman sa'yo. Oo, as in wala talaga, kaya huwag kang mag-ilusyon. President Bai, ihahanda na po ba ang pagkain?
Oo, bilisan niyo ang paghain. Pagod na si Sister Dong. Sa buong araw, wag niyo siyang hayaang magutom. Masusunod po. Oo nga, masaya ang ate mo ngayon. Pili ka lang ng kahit ano. Sagot ko. Hahaha. Sige. President Wu, di ba? Bayad na kami. Tungkol po sa inyong nagastos ni Mr. Bai. Si Mr. Bai po ay nagbayad na po. Batang ito, sabi ko ako ang magbabayad. Nga pala, si Mr. Bai po ay nakapagpabook na ng kwarto sa taas. Ito ang may pinakamataas na klase na presidential suite sa ating hotel. Gusto niyo po bang tingnan muna? Kumuha siya ng kwarto. Sino ba ang nagsabing gusto ko siyang makasama sa kwarto? Ang batang ito, hindi pa ako handa, hindi pa man lang niya ako tinatanong. Sister Dong, bakit po? Anong nangyari? Mr. Bai, ayos na po ang presidential suite. Gusto niyo po bang samahan ko na kayong dalawa paakyat? Nakapag-reserve ka na ng kwarto? Kailan pa? Teka, sandali lang. Kumuha ka ng kwarto para sa aming dalawa? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ako, Sister Dong, hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Wala akong ginagawang ganoon. Marahil ba ay iniisip ni Mr. Bai na masyadong magarbo ang presidential suite? Sa bagay, sa pananamit po ni Mr. Bai, halatang hindi kayo yung klase ng taong mahilig mag-aksaya ng pera. Naintindihan ko na. Maliwanag na po. Tungkol sa luho ni Mr. Bai, pagkakamali ko nga po ito. Naku, anong luho ang pinagsasabi mo? Naiintindihan ko po, naiintindihan ko. Ganito na lang, Mr. Bai. Ipapalit ko na lang sa normal na kwarto para sa inyong dalawa. Huwag kayong mag-alala. Nang wala ang pahintulot ko, walang kahit na sino ang iistorbo sa inyong dalawa. Hindi ganoon? Hindi iyan ang iniisip ko. Hoy, Sister Dong, saan ka pupunta? Ay, President Bai. Sister Dong, saan ka pupunta? Aakyat na ako. Masyadong maraming tao rito. Kung hindi ka nahihiya, ako ay hiyang-hiya na. Babae nga naman, masyadong mahiyain. Naiintindihan ko ang lahat. Narito po ang room card ninyong dalawa. Hindi ko na po kayo iistorbohin pa. Sana ay maging masaya ang gabi nyo. Sister Dong, ako. Bakit nakatayo ka pa diyan? Bilisan mong buksan ang pinto. Nilalamig na ako. Pinapaalalahanan kita. Sumama lang ako sa iyo rito dahil ayaw kong mapahiya sa ibang tao. Kaya huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Sige. Hindi po ako mag-iisip ng kung ano-ano. Siguraduhin mo lang na hindi ka magtatangka. Maliligo na ako. Huwag kang susilip. Ay nako, ang sama mo. Ano bang iniisip mo? Bakit kaming dalawa ni Sister Dong na uwi sa hotel room? Ay, wala naman akong sinabing ganoon. Nagkamali kaya ng intindi si Woo Kian? Naku, paano na ito? Hayaan na lang kung ano ang mangyari. Pero hindi ko kayang baliwalain lang ito. Kung sasamantalahin ko ang pagkakataon para mag-confess kay Sister Dong? Paano kung isipin niyang manloloko ako? Mas matanda si Sister Dong sa akin ng 1 taon at sobrang ganda pa niya, ang ganda rin ng katawan kung magiging girlfriend ko siya. Naku, ano ba itong iniisip ko? Bai Ziming, Bai Ziming, akala mo ba dahil may pera ka na ay magugustuhan ka na ni Sister Dong? Anong tinitingin-tingin mo dyan? Sister Dong, ang ganda-ganda mo. Ay, hindi, sobrang ganda mo. Ay, hindi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin, Sister Dong. Masyado kang mabulada. Buong araw ka nang naglalakad, hindi ka ba maliligo muna? Ako, maliligo na ako ngayon.
Ano bang gagawin mo? Po? Sister Dong, hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Ano itong tumatama sa akin? Ito ano yang tumutusok sa akin? Sister Dong, hindi ko sinasadya. Sister Dong? Napakaganda mo. Anong sasabihin mo? Sister Dong? Pwede ba kitang maging girlfriend? Naku, sino naman ang magiging girlfriend mo? Sister Dong, pasensya na po. Naging masyado lang akong nagmamadali. Hindi ko dapat nagawa ang kawalang galang na iyon sa iyo. Hey, Sister Dong, anong ginagawa mo? tumayo ka na ngayon. Baka kung ano pa ang makita sa akin. Hindi naman ito ang unang pagkakataon. Anong sabi mo? Hindi. Hindi po sa ganoon. Wala akong pakialam. Kay, kailangan mo akong panagutan. Ha? Anong ha? Ayaw mo ba sa akin dahil mas matanda ako sa iyo? O baka gusto mong humanap ng mas batang girlfriend? Hindi. Hindi ganoon. Ang ibig kong sabihin, hindi ko lang inaasahan ito. Napakamanhid mo. Wala ka talagang maisip, no? Wala akong pakialam, nakita mo na ang hindi dapat, at nakadalawang beses ka na, dapat mo akong panagutan. Sister Dong, huwag kang mag-alala. Pananagutan kita hanggang sa huli. Dapat lang. Kaya po pwede na ba nating? Ano na naman ang iniisip mo? Ibig bang sabihin ito ay magkasintahan na tayo? Eddie, Hindi pwede. Hindi pa ako handa. Hindi po pwede. pero parang hindi naman totoo pag ganito. Hindi. Kapag tumayo ka na mamaya, huwag kang maging bastos, at huwag kang magkaroon ng masamang balak sa akin. Huwag kang mag-alala, Sister Dong. Kilala mo naman ako, di ba? Dahan-dahan lang ang pagtayo mo. Anong nangyari, Sister Dong? Sinasabi mo pang wala kang ginawang masama? Ano? Ano, Sister Dong? Hindi ko naman sinasadya. Huwag ka na ngang magsalita. Sister Dong, maliligo muna ako para magpaliwanag? Sino ang mag-aakalang si Sister Dong ay magiging girlfriend ko? Anong ginagawa mo? Nakita ko kasing napakaganda mo. Hindi ako nakapigil. Nakakainis ka. Kagabi, wala naman akong ginawa ah. Subukan mo lang. Sino yan? Mr. Bai, may naghahanap po sa inyo. Sinong naghahanap sa akin? Mr. Bai, kontento po ba kayo kagabi? Saan naman ako magiging kontento? Oho, hindi iyan ang iniisip mo. Alam ko na po iyon, Mr. Bai. Huwag kayong mag-alala, hindi ko ipagsasabi kahit kanino. Wala kang alam. Sige na, tungkol sa trabaho muna, sino ba talaga ang naghahanap sa akin? Sige, pag-usapan na natin ang seryosong bagay. Sino ba talaga ang naghahanap sa akin? Hindi ko rin po alam, pero direkta po kayong tinutukoy nila na gustong makita. At sinabi pa nilang kilala nila ang inyong mga magulang. Kilala ang mga magulang ko? Sige, pagsabihan mo silang maghintay. Bababa na ako maya-maya. Opo, sige po. Mr. Bai? Mr. Bai? Yung asawa niyo po. Masama ang pakiramdam niya, kaya huwag mo na siyang abalahin. Po? Naintindihan ko po, Mr. Bai Wala ka talagang alam. Hay, wag na nga nating pag-usapan niyan. Nasaan ang mga taong naghahanap sa akin? Dito po tayo? Dito po. Sino po sila? Hindi mo ako kilala, hindi ba? Ako si Zheng Guohai. Kilala ako ng iyong ama. Ang tatay ko? Kilala si Papa. Posible kayang pinadala ang matandang ito ng pamilya ko? Dahil ba sa sobrang gastos ko nitong mga nakaraan kaya pumunta siya rito para pagsabihan ako? Sa bagay, ilang araw pa lang ang lumipas. Pero nakagastos na ako ng ilang daang milyong dolyar. Siguro naman, natural lang na mag-isip ng ganoon si Mama at ang iba. Kung ganoon po, nakakilala niyo ang ama ko? Siguro po ay dapat akong tumawag sa inyo ng Lolo Zheng. Aba, ayos yan, ayos yan. Marunong ka palang maging mapagpakumbaba at magalang, magaling. Ang pagrespeto sa mga nakatatanda ay tradisyonal na kagandahang asal nating mga Tsino. Pero, Lolo Zheng, bakit niyo po ako hinahanap? Sa totoo lang, nais lang kitang makita para malaman kung anong klase ang anak ni Bai Xiaoguo. Ngayong nakita na kita, magaling ka nga. Napaka mapagpakumbaba mo. Isa kang mahusay na bata. Kaya naman,
Nabigla ako at napahanga sa talent mo at gusto kitang alukin ng isang pakikipagtulungan. Anong pakikipagtulungan po? Gusto ko na magtrabaho ka sa kumpanyang ito. Sa Tian Group po? Ha. Naku, Lolo Jeng, wag po kayong makipagbiruan sa akin ng ganyan. Hindi niyo po ba alam ang sitwasyon ko? Sa yaman kong ito, paano ko pa kakailanganing magtrabaho? Ha. Tingnan mo nga, ikaw at ang iyong ama ay talagang pinagbiyak na bunga kong kumilos. Pati ang reaksyon niyo ay magkapareho. Ha. Huwag kang mag-alala. Dahil tinawag mo akong Lolo Zeng, hindi ka mapapahamak sa lolo mo. Ha. Sige po, mag-ingat po kayo. Dito rin kaya nagtrabaho ang ama ko dati? Sige, maupo ka po. Salamat. Leader, magpahinga ka muna rito at ako na ang bahala sa mga kailangang dokumento para sa pagpasok. Leader, nagkakamali yata kayo? Ako si Lolo Zeng na. Ipinadala rito para asikasuhin ang pagpasok ko sa trabaho. Ang ibig niyo po bang sabihin ay si Zeng Guo Hai Elder Zeng? Oo, Kung ganoon, ay tama po ang lahat. teka. Sandali lang. Paano ako naging leader? Ikaw ba? Ang bagong Bai Ziming? Magandang araw po. Sino ka sa akala mo? May karapatan ka ba talaga na makipagkamay sa akin? Nakakainis, sino ba ang taong ito? Wala siyang kahit anong respeto. Hoy, kinakausap kita. Sa taong walang pinag-aralan, wala akong gustong sabihin. Sa taong walang modo na gaya mo, wala akong kailangang sabihin. Hayop ka. At may gana ka pang pagsalitaan ako ng masama? Kilala mo ba kung sino ako? Sino ka ba? Ako ang pangunahing direktor ng Tiangki Company. Akala ko pa naman kung sino itong bagong vice-direktor. Isang hamak na bata lang pala. Sasabihin ko sa iyo, ang Tiangki Company ay hindi lugar para sa iyo. Kaya bilisan mo na, umuwi ka na lang at lumidede. Paaalisin mo ako ng ganoon lang? Pangunahing direktor ka lang naman. Wala kang karapatang tanggalin ako. Hindi ka pa naman nakakapasok dito, di ba? Kaya bilang pangunahing direktor, inuutusan kita. Umalis ka na ngayon din. Paano kung ayoko? May magagawa ka ba? Dito sa Tiangki, gaano ka man kalakas, susunod ka sa akin. Kahit sino ka pa, luluhod ka. Wala akong pakialam kung gaano man kayaman ang pamilya mo. Naniniwala ka ba na sa isang salita ko lang, ay mapapaluhod kita at hihingi ka ng tawad? Malaki ba ang kinikita ng kumpanyang ito? Pera? Sa Tiangki, ang pera ay parang basurang papel lang. Bawat empleyado ng Tiangki ay may kontrol sa bilyon-bilyong dolyar. Sa isang utos ko lang. Ano na? Takot ka na ba? Kung takot ka na, lumuhod ka, yumukod ka ng 3 beses sa harap ko, at humingi ka ng tawad sa lolo mo. At baka sakaling, kapag natuwa ako ay patawarin kita. Kung hindi niyo ako gusto rito, ay aalis na lang ako. Pero bakit kailangang mang-insulto? Ano naman kung insultuhin kita? Isa kang basura. Sasabihin ko sa iyo. Aba, Sekretaryang Kong, bakit kayo mismo ang naparito? Bai Ziming, inuutusan ako ni Elder Zeng na samahan ka para sa iyong bagong trabaho. Sandali po, Sekretaryang Kong, tama ba ang narinig ko? Sasamahan niyo ang batang ito sa bagong trabaho niya? Si Bai Ziming ay ang apo ni Elder Zeng, kaya sasamahan ko siya para maayos ang kanyang trabaho. May problema ba roon? Kay Elder Zeng na... Apo? Anong nangyari sa kanya? Pinalalayas niya ako kanina at may gagawin daw siyang masama kapag hindi ako umalis. Talaga? Si Bai Ziming ay si Elder Zeng, mismo ang personal na nag-imbita, tapos ganyan ang itatrato mo sa kanya? Naghahanap ka ba ng parusa? Tio, iyong bagong lipat na bise-direktor, umalis na ba siya? Hindi ba nangako ka sa akin na ibibigay mo sa akin ang posisyong iyon? Sige. Bilang direktor ng kumpanya, imbis na tumulong ka para sa ikabubuti nito, ay ginagamit mo pa ang posisyon mo para sa sariling interes? Direktor Kong,
Nagkamali ako. Nagkamali ako. Patawarin mo na po ako. Sir, bigyan mo po ako ng pagkakataon, pwede po ba? Teka lang po. Bai Ziming, hindi. BBC Director Bai. Naging bulag po ako kanina. Hindi ko po kayo nakilala. Patawarin niyo na po sana ako. Bakit naman kita tutulungan? Ang kapal ng mukha mo. Sino ka para pagsalitaan ng ganyan si Tio? Isang salita lang ni Tio, palalayasin ka niya sa kumpanyang ito. Ha? Napakalaki naman ang hangin mo sa katawan. Tumahimik ka. Gusto mo ba akong mapahamak? Tio, bakit mo ako sinaktan? Ikaw ang head supervisor ng Tiangki? Ang basura na manggaya niya ay pwede mong sipain basta-basta, di ba? Director Wu, ang isang ito, tunay na nakahanap ka ng mahusay na pamangkin. Wusong, ayusin mo na agad ang mga gamit mo at lumayas ka na. Sino ka ba sa akala mo? Si Tio ang head supervisor dito? Anong karapatan mong palayasin siya? Anong karapatan ko? Tanungin mo na lang ang iyong tiyo. Wala kang utak? Sasaktan talaga kita. Bubugbugin kita. Tio, anong nangyayari sa inyo? Tio, anong nangyari? Kaugalian mo ang nagdala sa iyo sa kapahamakan. Magpamilyar ka muna sa kapaligiran ng trabaho at kontakin mo lang ako kapag may kailangan ka. Sige po. Teka, salamat po, Uncle Kong. Pakiabot na rin po ang pagbati ko kay Lolo Zeng. Sige. Hello, Ma? Ziming, hinanap ka ba ni Elder Jeng? Si Lolo Zeng. Kilala nga niya ang mga magulang ko. Kakapasok ko pa lang sa trabaho, balita na agad kay Mama. Opo, tama po. Binigyan ako ng trabaho ni Lolo Zeng. Sabi niyo, mayroon na akong $100 bilyong na ari-arian? Bakit kailangan ko pang magtrabaho? Bai Ziming, huwag kang magsalita ng ganyan. Alam mo ba kung gaano karaming tao na may $1 trillion na ari-arian ang hindi man lang makapasok sa Tianqi? Kung hindi dahil sa paghanga ni Elder Zeng sa tatay mo, ang makita man lang si Elder Zeng ay pangarap na lang para sa iyo. Ma, sino ba talaga si Lolo Zeng? Malalaman mo rin ang mga bagay na dapat mong malaman sa tamang panahon. Tandaan mo, huwag kang magmaramot. Gamitin mong mabuti ang iyong mga koneksyon at makisama ka ng maayos sa mga katrabaho mo sa kumpanya. Opo. Sige po, Ma. Hello? Pinapapakisama sa akin ni Mama ang mga kasamahan ko sa kumpanya. Pero bakit naman kaya? Bakit parang lahat sila ay nagsasalita ng puro palaisipan? Hayaan na nga, hindi naman ako ipapahamak ni Mama. Bahala na kung anong mangyari. Director Bai? Ano ang ginagawa niyo? Director Bai, ibinili ni Sekretaryang Kong na maging sekretarya niyo po ako. Hahaha, hindi na kailangan. Bago pa lang ako rito, hindi ko pa nga kilala ang lahat, kaya hindi ko pa kailangan ng sekretarya. Director Bai, may problema po ba kayo sa akin? Pangako, hindi po ako magiging pabigat. Hindi sa ganoon, nagkakamali ka? Sa totoo lang ay, Director Bai, mismong si Sekretaryang Kong po ang nagsabi na kapag tinanggihan niyo po ako, ay kailangan ko nang umalis sa kumpanyang ito. hay nako, si Sekretaryang Kong naman, bakit naman sobrang desisyon na iyon? Sige na nga, pansamantala kang sasama sa akin. Salamat po, Director Bai. Maraming salamat po, Director Bai. Haha, huwag kang masyadong formal. Medyo nakakailang kapag tinatawag akong Director Bai. Kung ganoon, tulungan mo na lang akong sabihan. Ang iba nating mga kasamahan, dahil bago pa lang ako rito, ay gusto ko silang anyayahan sa Fuhay Yuntian na hotel para kumain, libre ko. Sige po, Director Bai. Gagawin ko na po agad. Ano ba itong nangyayari? Kakarating ko lang sa kumpanya pero may sekretarya na ako. Baka isipin ng mga kasamahan ko na nagyayabang na agad ako. Ay, hayaan na. Desisyon naman ito ni Leader Kong. Siya na lang ang sisisihin ko sa lahat. Hello, Manager Wu. Ngayong gabi, ililibre ko ang mga kasamahan ko. Ayusin mo ito para sa akin. Sige po. Mr. Bai. Napakahalaga ng dinner na ito ngayon. Handa ka na ba? Opo. Bakit? May problema ba? Mainit sa labas? Pasok po tayo para pag-usapan ito. Mr. Bai, tignan niyo po ito. Sa totoo lang, inihanda ko na po ang ating pinakamagandang private room. Pero biglang dumating si Young Master Jia at inagaw ang kwarto natin. Hindi mo ba sinabi sa kanya
na may nagpareserba na sa kwartong ito? Mr. Bai, ang pamilyang Gia ay isa sa 4 na makapangyarihang pamilya ng lungsod ng Tian. Kahit pa nasa Jiuzhou Center ng lungsod ng Tian, isa silang puwersa na kayang-kayang magpayanig sa buong lungsod ng Tian. Hindi kakayanin ng Fuhayun Tian natin na kalabanin sila. Ano naman ngayon? Hump, dahil ba galing sila sa 4 na pamilya ng lungsod ng Tian, ay pwede na silang hindi makipag-usap ng maayos at basta na lang kukunin ang kwartong pinareserve ko? Mr. Bai, mag-ingat po kayo sa pananalita, mag-ingat po kayo. Bakit? Tayo ang nasa panig ng katwiran, ano ang dapat nating ikatakot? Maraming makakarinig, maraming nakikinig. Bilis, bilis, bilis! Para lang makuha mo ang kwartong pinareserve ko? Mr. Bai, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo, mag-ingat ka. Anong problema? Nasa panig natin ang katwiran, bakit tayo dapat matakot? Baka may makarinig sa atin, bilisan mo na. Hindi, sandali lang. Tama naman tayo, ano bang kinakatakot mo? Ipalabas mo siya rito at kakausapin ko siya ng maayos. Napakalakas ng loob mo ah. Tingnan natin kung sino ang walang hiya at walang pinag-aralang tao na ito na naglalakas loob na kausapin ako. Hahaha, Young Master Gia, siya po, ay ang aming chairman sa Fuhayun Tian. Siya po ay gusto makipagkilala sa inyo. Saan galing ang maduming nilalang na ito? Umalis ka rito. Ayos ka lang ba? Ikaw siguro si Young Master Gia. Anong karapatan mong manakit ng tao? Napakawalang hiya mo naman. Gusto niya raw ng paliwanag? Hay, saan galing ang batang ito na gustong mangatwiran sa akin? Sa Jiuzhou, ako ang sinusunod. Sa Jiuzhou, ang salita ko. Ang batas, naiintindihan mo ba? Aha. Napakayabang naman niya. Bakit? Kung hindi ka sang-ayon, manahimik ka na lang. Ang Fuhayun Tian Hotel ay pag-aari ko. Hindi ka welcome dito. Kaya pakiusap, lumayas ka. Hoy, walang hiya ka. Pumunta ako sa hotel mo para bigyan ka ng dangal. Tapos ngayon palalayasin mo ako? Naniniwala ka ba na sa isang salita ko lang, kaya kong pasara ang hotel na to? Hindi ako naniniwala. Hello, ngayon din. Pagsaraduhin niyo lahat ng Fuhayun Tian sa buong Jiuzhou. Tandaan niyo, kailangang mawala ang mga ito. Nakuha niyo? Hihintayin kong lumapit ka sa akin at magmakaawa. Hoy, Director Bai? Bakit po kayo nandito sa pinto para salubungin kami? Presidente Gao, ganito po iyon. Hindi ba't may usapan na tayo na kakain tayo sa labas? Pero nagkaroon po ng kaunting problema? At tila hindi na matutuloy ang pagkain natin. Anong nangyari? Sabi po ng taong ito, isa siyang amo sa lungsod ng Tian Pamilyang Gia. Hindi lang po niya kinuha ang silid natin, kung hindi binalaan pa tayo na mawawala ang ating hotel sa Jiuzhou. Ang amo ng pamilyang Gia na si Gia Wentian. Kilala mo siya? Nabalitaan ko na ang tungkol sa kanya. Gamit ang pangalan ng pamilyang Gia, isa lang siyang mayabang at layaw na bata. Wala siyang silbing tao. Hoy, matanda ka. Anong sinasabi mo? Ang lakas ng loob mong pagsalitaan ako ng ganyan? Talagang pagsasabihan kita. Matanda ka na ngang walang silbi, wala ka pang kwentang kausap. Tinatawag mo akong layaw na bata? Sino ka sa akala mo? Alam ko na wala kang silbing tao. Pero sino ang mag-aakala na isa ka palang hangal? Alam mo ba na ang ginagawa mo ngayon ay pwedeng maging dahilan para ang pamilyang Gia ninyo ay tuluyang mawala sa Jiuzhou? Ano ka ba? Sira na ba ang ulo mo? Sa pagtatangkang palamunin sa Jiuzhou ang pamilyang Gia namin, gising ka ba? Sigurado ako at may kakayahan siya. Siya? Isang tanga. Tingnan natin kung anong kaya niyang gawin. Director Gao, mula noong bata pa ako ay hindi pa ako nakakapunta sa lungsod ng Tian. Sa pagbibida mo sa akin, ayusin mo naman sana. Sa pagyayabang mo para sa akin, dapat ay dahan-dahan ka lang. Hindi lang pala siya tonta, isa rin siyang ignorante. Ang basurang tulad nito, sa loob ng pamilyang Gia ko, hindi man lang makakapasa bilang bantay, tapos gusto mo pang mawala ang pamilyang Gia ko? Anong klaseng panaginip iyan? Nakakatawa. Director Bai, alam niyo po ba ang katayuan niyo ngayon? Huwag na nating pag-usapan ang isang pamilyang Gia. Kahit pa ang lungsod ng Tian at ang 4 na malalaking pamilya ay magsama, isang pitik niyo lang sila. Ako? Ang katayuan ko ngayon? Anong katayuan? Bilang anak mayaman? Director Bai, ano po ang sinasabi niyo? Ang tinutukoy ko po ay ang posisyon niyo bilang direktor. Ngayon din po, tumawag lang kayo kay Sekretarya Cao at maiintindihan niyo ang lahat. Halo? Director Bai, may ipag-uutos po ba kayo? Pinapapunta kita rito para kumain. Bakit hindi ka pa kumakain? Nagbibiro po kayo. Sekretarya niyo lang po ako, paano ako makakagawa ng... Ay nako, sekretarya kita? Kung sinabi kong pumunta ka, pumunta ka. Lubos po akong natutuwa, Director Bai. Sige po, pupunta na ako agad.
Sandali. Bago ka makapunta rito, pwede mo ba akong tulungang asikasuhin ng isang bagay? Tama. Bago ka makarating dito, pwede mo ba akong tulungang asikasuhin ng isang bagay? Sige po, sabihin niyo lang po kung ano iyon. Hindi talaga mapagkakatiwalaan itong si Presidente Gao. Hayaan na nga, kung sa bagay, nakapagyabang na ako, kaya hahayaan ko na lang silang pahiyaan ako. Kilala mo ba ang lungsod ng Tian Pamilyang Jia? Opo, bakit po? Mayroon kaming konting alitan ng isang nagngangalang Jia Wentian. Sandali lang po. Nahanap ko na po. Si Jia Wentian, na ika-4 na young master ng pamilyang Jia, 27 taong gulang, sa ilalim ng kanyang negosyo? Hindi. Huwag mo nang isalaysay ng masyadong detalyado. Masusunod po, Director Bai. Paano niyo po gustong tapusin ang usapin tungkol sa pamilyang Jia? Teka, gusto kong mawala na ang pamilyang Jia. Sige po, maliwanag. Hindi ba ito magiging mahirap para sa'yo? Ano pong sinasabi niyo? Kung ang ganito kaliit na bagay ay hindi ko pa maasikaso, paano pa ako makapananatili sa tabi niyo bilang inyong sekretarya? Maliit na bagay? Director Bai, 5 minuto lang po ang kailangan ko. Pagkatapos nito ay agad akong pupunta sa Fuhay Yuntian, hindi ko po kayo paghihintayin ng matagal. Ayos lang. Huwag kang magmadali. Dahan-dahanin mo lang. Sige. Tungkol sa Cao Yue na yon, sino ba talaga siya? Ang sekretarya niyo po, na si Director Bai. Isang pamilyang Jia lang siya. Hindi niya bibigyan ng problema si Sekretarya Cao. Hindi ko man lang alam na sekretarya ko siya. Ang punto ko rito, sinong sekretarya ang kalmadong nakakaharap sa usaping pagpapatanggal sa isang pamilya? Uy, pumunta ba kayo rito para pagtawanan ko? Ano? Hoy, kayong mga baliw, sa isang tawag lang ba, mapapabagsak nyo na ang pamilyang Jia? Kahit ang 3 sa 4 na pamilya ay hindi iyon magagawa, nagpapatawa ba kayo? Kung hindi nila kaya, hindi ibig sabihing hindi rin kaya ng iba. Oh? Sige. Tingnan natin ang gagawin ninyo. Hello pa? Jia Wentian, ano ba ang ginawa mo? Bakit po pa? Wala naman akong ginagawa. Walang ginagawa? Sige, ipaliwanag mo ng mabuti sa akin kung bakit ang pamilyang Jia ay tinanggal na sa 4 na pamilya ng Tiancheng. Aalisin sa listahan? Papa, hindi ka ba nagbibiro? Anong biro ang sinasabi mo? Ang ari-arian ng ating pamilyang Jia ay na-freeze na lahat kahit ang ating mga kaalyado ay lumalayo na sa atin dahil sa takot. Pamilyang Jia ay malapit na talagang mawala. Ano? Kayo ang gumawa nito, di ba? Sino? Sino na naman ba ang binabangga mo? Gao. Direktor Gao? Direktor Gao, matagal na tayong hindi nagkita. Hemp, Jia Zhou. Napakagaling ng iyong anak. Hindi lang niya inagaw ang aming kumpanya at ang kwarto ni Director Bai, sinabi pa niyang lahat ng ari-arian sa ilalim ng kanyang pangalan ay malulugi. Ang yabang talaga. Sandali lang po, Direktor Gao. Mali lang ang pagkakaalam mo. Ang lahat ng ito ay isang malaking pagkakamali lang po. Mali? Itanong mo kay Director Bai kung anong pagkakamali iyon. Director Bai? Oh, Cao Yue. Dumating ka na pala. Sekretarya Cao, kayo po pala si Sekretarya Cao. Siya nga. Siya ang nainsulto sa akin ngayong araw at nangakong ipapasara ang lahat ng aking mga negosyo hanggang sa mabangkarote. Nagbanta ang pamilyang Jia na ang lahat ng negosyo ko ay pababagsakin at palulubugin nila. Iyon lang ba? Oo, iyon lang. Ganoon nga ang nangyari. Ganoon pala ang nangyari. Kung patatalsikin lang ang pamilyang Jia, hindi ba't masyado pang magaan ang parusa para sa kanila? Dapat ba nating... Sapat na ang ganito. Bakit hindi ko agad napansin na ang sekretaryang pinili sa akin ni Uncle Kong ay ganyan pala katindi magtanim ng galit? Sandali, Sekretarya Cao. Teka lang. Isang malaking pagkakamali lang ang lahat ng ito. Makinig ka muna sa paliwanag ko. Wala nang dapat pang ipaliwanag. Masyado nang naging mabait ang aming Director Bai. Napaalisin lang kayong lahat sa pamilyang Jia. Dahil, kung ako ang magpaparusa sa inyo, alam nyo kung ano ang kahihinatnan nyo. Sekretarya Cao, ang lahat ng ito ay gawa lang ng walang hiyang si Jia Wentian. Siya lang ang may gawa niyan. Walang kaalam-alam kaming lahat sa pamilyang Jia tungkol dito. Ganoon ba? Pero bakit sa investigasyon ko, kumilos na ang pamilyang Jia laban sa mga negosyo ng Director Bai? Yan ay... Ang lakas ng loob niyong kumilos laban sa pinuno ng Tiangki.
Sa ginawa nyo, magaan na ang parusang binigay sa inyo. Pinapaalalahanan ko kayo, huwag na kayong maghangad ng higit pa. Sige po, opo. Bakit? Sa anong dahilan? Ang gusto ko lang naman ay mapatalsik ang Bai Ziming. Anong karapatan niyong gawin ito sa aking pamilyang Jia? Jia Wentian. Hindi ako payag. Kami kaya ay bahagi ng 4 na makapangyarihang pamilya ng Tiancheng. Isang padyak lang namin ay nanginginig na ang buong lungsod. Kaya bakit kailangan nating magpakumbaba sa harap ng batang iyan? Sino ba siya? Sa akala niya, putwi. 4 na makapangyarihang pamilya? Nakalimutan mo na ba ang tiyangki namin? Director Gao, kami ay hindi ganoon ang ibig sabihin. Director Bai, maaari po ba? Hayaan nyo akong itama ang pamilyang Jia? Dahil nakuha nilang bastusin kayo, sisiguraduhin kong sila ay parurusahan ng naayon. Sekretarya Gao, Director Bai, pakinggan niyo muna ang paliwanag ko po. Ang lahat ng ito ay kagagawan ng hayop na si Jia Wentian mismo po. Walang kinalaman ang pamilyang Jia namin dito. Si Jia Wentian ay anak mo, di ba? Opo, tama po. Kahit wala na ang aking ama, kung magkamali man ako, ang ama ko ay nang walang pag-aalinlangan na tutulungan ako sa halip na isisi sa akin na anak niya ang lahat ng pananagutan. Hinayaan mong lumaki sa layaw ang anak mo? At noong nagkaproblema, ay isinisi mo ang lahat ng responsibilidad sa kanya? Nakakaawa kang tingnan. Gawin niyo na ang gusto niyong gawin? Bahala na kayo. Naintindihan ko po, Director Bai. Hoy, manager, tulungan mo akong magpabook ng VIP room. Opo, sige po. Presidente Gao, naku, ngayong araw talaga ay malaki ang naitulong mo sa akin. Masyado kayong mapagkumbaba, Director Bai. Wala naman po akong masyadong ginawa. Huwag mong sabihin iyan. Ngayong araw, kalimutan muna nating ako si Director Bai. Isipin mo na lang na isa akong baguhan at hindi pa sanay sa trabaho. Ayos ba? Magpakalasing tayo hanggang mamaya? Walang uuwi ng hindi lasing. Sige, iinuman tayo. Kampay. Kao Yue, bakit ka nandito sa kama ko? Director Bai, gising ka na po pala? Kagabi po kasi, kayo po ang nagdala sa akin dito. Ako ang nagdala sa iyo rito? Pero bakit ka naman nandito sa mismong kama ko? Ako ang nagdala sa iyo rito. Pero bakit ka nasa kama ko? Lasing din kasi ako kagabi. At pagkatapos kitang maasikaso, hindi ko na napansin at basta na lang ako nahiga. Wala namang nangyari sa atin, di ba? Nangyari na alin? Yung... Teka, huwag kang gumalaw. Director Bai, dumudugo po ang ilong nyo? Magbihis ka muna ng maayos. Director Bai, ayaw nyo po ba? Dahil sa amoy ng alak sa damit ko? Ikaw hindi mo ba alam ang ginagawa mo ngayon? Bilang babae, hindi ka dapat basta-basta nagpapakita ng katawan sa harap ng lalaki. Hindi mo ba alam na... Dapat ay may distansya ang lalaki at babae? Tinuruan ako ni Papa tungkol dyan, pero maaga siyang nawala. Hindi ka pa ba nagkakaroon ng boyfriend? Ang babaeng ito, ang galing sa trabaho, pero wala namang alam sa mga ganitong bagay. Tandaan mo ito, Kao Yue. Bukod sa magiging boyfriend mo, hindi ka pwedeng maghubad sa harap ng kahit na sino. Kung ganoon po, Director Bai, maituturing ka na po bang boyfriend ko? Kaya, Director Bai, maituturing ka ba bilang boyfriend ko? Director Bai, boyfriend ba kita? Matuturing ba kitang boyfriend ko? Bilang boyfriend? Hala, anong? Nagbibiro ka ba? May girlfriend na kaya ako. Bai Ziming, gising ka na ba? Lagot talaga. Bakit ngayon pa siya bumalik? Kapag nakita niya tayong magkasama, tiyak na tapos na ako. Director Bai, kaibigan niyo po ba yung nasa labas? Ano ka ba? Girlfriend ko yon? Yung tipo ng taong pwede mong hayaan na makakita sa iyo ng ganyan? Sa gitna ng lahat ng ito, iyan pa talaga ang iniisip mo. Dali, maghanap ka ng mapagtataguan, huwag kang magpakita sa kanya. Bakit naman?
Wala nang oras para magpaliwanag. Magtago ka na bilis. Bakit ang tagal mo naman? Tanghali na ako nagising kaya medyo mabagal. Napakakatamad mo talaga. Heto, kainin mo ito. Anong ginagawa mo? Masyado kasing mainit, pinapaypayan ko lang. Mainit sa ganitong panahon? Baka naman mahina na ang pangangatawan mo? Hoy, hihinto ka ba? Malakas ako, malusog ang likod ko, at maayos ang katawan ko. Hindi ako naniniwala. Gusto mo bang i-check ko? Napakakulit mo. Halika na, ubusin mo na tong pagkain mo. Sandali lang. Bakit? Masyadong magulo, yung kwarto sa taas, hindi pa naliligpit. Saktong-sakto, tutulungan na kita magligpit. Sandali lang. Bakit? Ano nangyari? Masyadong makalat sa kwarto sa itaas, hindi ko pa naliligpit. Eh di mas mabuti. Tutulungan kitang magligpit. Ang kwarto mo mukhang kulungan ng aso. Anong problema mo? Wala po. Masyadong makalat ang kwartong ito, hindi pa nalilinisan. Natatakot lang kasi ako na baka masira ang imahe ko sa paningin mo. Sa akin ka na. Umuupa sa loob ng 5 taon at alam na alam ko kung anong klase kang tao. Haha, Seryoso. Sinasabihan kita. Lalaki ka. Dapat matuto kang magligpit ng kwarto. Alam mo ba yon? Tingnan mo itong kalat. Paano ka magiging komportable dito? Ito ay. Ang cellphone na ito. Bakit may cellphone dito? kasi ano? Hindi mo yata cellphone ito, di ba? Saan galing ito? Po? Nagulat ba kita? Ito ba ay surprise mo para sa akin? Ang regalo ko. Haha, oo, tama. Ganun nga. Ay, salamat sa iyo. Ngayon lang may lalaking nagbigay ng regalo sa akin. Cellphone lang naman yan. Para sa iyo ay cellphone lang ito, pero para sa akin ay kakaiba ito. Papasok na ako sa trabaho. Ang cellphone ko, lagot na. Kauyue. Kumusta na si Kauyue? Pero, ang cellphone ko, Ang cellphone mo ay kinuha ng girlfriend ko, pero huwag kang mag-alala, paniguradong mababawi ko rin iyon. pero ang lahat ng mga plano ko sa trabaho, nandoon lahat sa loob. Pinapayagan kitang mag-leave ngayon. Magpahinga ka muna ng maayos. Hindi po pwede yun. Sekretarya niyo po ako. Wala naman yatang rason na pumasok ang direktor habang ang sekretarya ay nagpapahinga. Ikaw? Hindi ba't ikaw ang sekretarya ko? Sinabi ko sa iyong magpahinga ka, kaya sumunod ka na lang. Naintindihan mo? Sige po. Hahaha, ganyan dapat. Maari ka nang umuwi. Oo nga pala, sisiguraduhin kong mababalik ko sa iyo ang gamit mo. Sige po. Hi. Ano ba namang gulo ito? Maasahan ko na lang na hindi titingnan ni Sister Dong ang cellphone na iyon. Kung hindi, mabubuko talaga ako. Hello? Lumang kaklase, hindi mo na ba ako matandaan? Sino ito? Hoy, si Wufeng ito, yung katabi mo sa upuan. Wufeng. Anong kailangan mo sa akin? Ganito iyon, ang class president nating si Jiang Haibo ay maghahanda ngayong gabi para sa isang reunion ng klase. Doon iyon sa Fuhai Yuntian. May oras ka ba? Nako, medyo siksik ang schedule ko. Mukhang hindi ko yata kayang isingit. Ay naku, gawan mo ng paraan at magkakapanaon ka rin.
Sige na ha, alas 7 ng gabi. Hello? Hi, reunion. Ang mga kaklasing iyon na sa loob ng 4 na taon ay hindi man lang nakapagsalita ng 3 pangungusap sa akin, bakit pa mag-reunion? Bai Ziming, kanina pa kita hinihintay. Ako si Wu Feng, hindi mo na ba ako matandaan? Pasensya na. Naging medyo busy kasi ako kamakailan. Ikaw talaga. Nandoon na ang class president. Halika na at sabay na tayong pumanhik. Tara. Old Bai, upo ka. Hoy hoy. Sa'yo ba ang upuang iyan? Hoy. Diyan ka ba talaga dapat nakaupo? Ano? May nakaupo na po ba rito? Dacheng, dito kasi dadaan ang mga waiter para maghain ng pagkain. Mahihirapan sila, kaya sinabihan ko si Old Bai na dito na lang umupo. Para sa iyo ko inilaan ang upuang iyan. Ay, okay lang po. Ngayong nandito na ang lahat, magsimula na tayo. Monitor, mukhang yumayaman ka na ah. Balita ko kapag dito sa Fuhay yung tiyan kumain, aabot ng hindi bababa sa $100,000 dolyar. Wala lang iyon, nagbukas lang ako ng maliit na kumpanya. Milyon-milyong dolyar lang naman ang halaga nito. Wala pa bang halaga ang milyon-milyong dolyar? Monitor, masyado naman po kayong mapagkumbaba. Siya nga pala, Bai Ziming, noong nag-aaral pa tayo ikaw ang pinakatahimik, ngayong graduate na tayo, anong ginagawa mo? Nasa isang kumpanya ako. Hamit na empleyado lang pala. Trabador lang pala siya. Ha. Hoy, Bai Ziming. Hindi mo ba nakikita na nakakaharang ka sa iba? Wala ka man lang pakiramdam sa paligid mo. Narito na, si Yanyan, maupo ka na. Sa totoo lang, ang pinaka-low-key sa klase natin ay walang iba kundi si Yanyan, siya ang maliit na prinsesa ng lungsod ng Tian Pamilyang Liu. Pamilyang Liu? Ang ibig mong sabihin ay ang Pamilyang Liu na isa sa 4 na dakilang pamilya ng lungsod ng Tian? Tama. 3 na lang ang pamilya ngayon. Tsaka wala lang naman ang katayuan ko. Kumpara doon sa taong bigla ang nagpabagsak sa pamilyang Jia, isa lang akong ordinaryong tao. Ano? Ano ka mo? Nagpabagsak sa pamilyang Jia sa loob ng isang gabi. Siguradong napakamakapangyarihang tao niyan. Base sa nalaman ko, parang ang pangalan niya ay Bai Ziming. Bai Ziming? Hindi naman kaya. Ang kaklase nating si Bai Ziming iyon? Ako. Monitor, mapagbiro ka talaga. Isa lang siyang trabahador si Bai Ziming. $3,000 sa isang buwan ay malaki na sa kanya? Siguro ay mas mababa pa siya sa mga katulong ni Pamilyang G. Oo nga, Haay. Pero ang magkaroon ng kaparehong pangalan kay Bai Ziming ay swerte na para sa kanya. Pangalan lang iyon, hindi ba parang sobra na kayo? Tatay mo ba si Bai Ziming? Anong pakialam mo? Bakit apurado kaya tang protektahan siya? Anong pinagsasabi mo? Ano ring pinagsasabi mo? Gusto mong lumaban? Sige. Sige na, tara na. Sa tingin mo natatakot ako? Tara. Sige na, tama na. Lahat naman tayo ay naging magkakaklase, dapat tayong maging mahinahon sa isa't isa. Oo nga pala, yan. Ikaw ba iyan? Ano? Ikaw ba ang nagparusa kay Pamilyang Jia? Haha, maling tao ang nakilala mo. Tama na yan. Itong si Bai Ziming ay hamak na trabahador lang. Nagkataon lang na magkapangalan sila. Nga pala, Bai Ziming, paano ka nakapunta rito ngayon? Sumakay lang ako ng taxi papunta rito. Monitor, ano ang sabi ko sa iyo? Ang isang mahirap na tulad niya ay hindi makakabili ng sariling sasakyan. Tama, at kahit ganito lang siya, mayroon pa ring nagmamadaling ipagtanggol ang amo niya. Walang hiya ka, tatapusin kita. Tama na. Kahit na walang narating itong si Bai Ziming, ang pabor sa kanya ay bata pa siya. Bata? Para mas marami pang kitain ng boss niya? Hi, Bai Ziming, huwag kang magalit. Kaming lahat dito ay nagsasabi lang ng katotohanan. Pupunta lang ako ng banyo, pasensya na. Sasama rin ako. Hamak na mahirap lang siya, kung wala si Monitor, hindi siya makakapasok dito habang buhay. Siyempre naman, hindi tulad ng aming Monitor na sadyang mahusay at matagumpay. Monitor, wag mo naman sana kaming kalimutan ng mga dati mong kaklase. Madaling kausap yan. Madali yan.
Sabihan niyo lang ako kung may kailangan kayo. Napakabait talaga ni Monitor. Ang galing mo, Monitor. Mr. Bai. Uy, Manager Wu, bakit tila nagmamadali ka? Anong nangyari? Nabalitaan ko po, Mr. Bai, na may ginaganap kayong reunion sa itaas. Bala ko po sana kayong puntahan para alukan ng alak. Wag na, hindi na kailangan. Mga kaklase ko lang naman sila, tsaka mahilig lang silang makipagkompetensya. Isa pa, hindi naman kami gaanong malapit sa isa't isa. Ganoon ba? Paano po yung tungkol sa handaan, Mr. Bai? Ipagpatuloy mo lang ang paghain ng mga pagkain dahil naging kaklase ko naman sila. Ako na ang magbabayad ng lahat ng nagastos nila. Naintindihan ko po. Mr. Bai, babalik na po muna ako sa trabaho. Sige, magpatuloy ka na. Pasensya na, naabala ko ang oras nyo. Akala ko pa naman ay wala ka ng mukhang ihaharap kaya tumakas ka na. Ang kapal talaga ng mukha mong bumalik pa. Yan Ran, bakit ganyan ka magsalita? Bai Ziming, huwag mo na lang siyang pansinin. Hindi naman sinasadya ni Yan Ran iyon. Ganyan talaga. Tingnan mo, nandito na ang mga pagkain. Kumain ka lang ng marami. Total, unang beses mo pa lang naman makapunta rito. Hindi tulad ko na suki na rito. Maayos lang naman. Palagay ko ay hindi gaanong masarap ang pagkain dito. Masyado ka namang mayabang. Kung hindi dahil sa libre ng class monitor, ay wala ka man lang sanang karapatang kumain dito. Pero, nakapunta na ako sa hotel na ito ng maraming beses. Hahaha, maraming beses na raw siya rito. Baka naman pumupunta ka lang dito para manlimos? Ay, Wang Dacheng, hindi ka ba titigil sa pagsasalita? Tingnan nyo, nagwawala na naman ang asong tagapagbantay. Tama na iyan. Kung mag-aaway pa kayong dalawa, ay sa labas na lang kayo mag-away. Bai Ziming, hihingi ako ng paumanhin para sa kanila. Para sa iyo, ang tagay na ito. Wag na siguro tayo uminom. Bakit? Pakiramdam mo ba na akong si Monitor ay hindi karapat-dapat makipag-inuman sa iyo? Ay, hindi. Ako hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang alukan ka ng alak ni Monitor ay isang malaking karangalan. Huwag mo nang hintaing mapilitan ka pa. Sige, iinom lang tayo ng konti. Ganyan nga. Dacheng, humingi ka rin ng tawad kay Bai Ziming. Halika, Bai Ziming shot tayo. Sandali, alam ko, tikim-tikim lang ha. Hehe. Sandali lang. Huwag nyo nang inumin yan. Yan, halika, shot muna tayo. Hindi ako umiinom ng alak. Ayos lang iyon. Oo nga pala, yan. Bakit hindi nakapunta ang boyfriend mo? Wala akong boyfriend. Sayang naman kung ganoon. Ano bang tipo mo sa lalaki? Titingin-tingin ako para sa'yo mamaya. Gusto ko ang katulad ni Bai Ziming. Gusto ko ang mga katulad ni Bai Ziming. Ubo, ang tinutukoy ni Yan ay marahil ang Bai Ziming na nagpabagsak sa pamilyang Jia. Di ba? Eksakto. At isa pa, huwag mo akong tawaging yan dahil hindi tayo close. Ay, ako ba? May girlfriend na ang taong ito, kaya huwag mo akong magustuhan. Bai Ziming. Ang sinasabi ni Yan ay ang Bai Ziming na nagpabagsak sa pamilyang Jia. Anong kinalaman mo doon? Isa ka lang namang hamak na talunan. Hindi ko alam kung sinong babae ang magkakagusto sa iyo. Hindi bulag ang girlfriend ko. At napakaganda pa niya. Grabe, wala ka nang ang silbi. Ang galing mo pang magyabang. Kung maganda ang girlfriend mo, isama mo siya rito para makita naming lahat. Isasama ko talaga siya para naman hindi niyo masabing sinungaling ako. Hello? Hello, Sister Dong? Pwedeng pumunta ka muna sa Fuhai Yuntian Hotel? Bai Ziming, lasing ka. Lasing ka ba? Hindi! Nasa reunion ako, lahat sila ay binabati at pinapainom ako. Pero hindi mo naman dapat inumin ng ganyan lahat. Tingnan mo, hindi ka na makapagsalita ng maayos. Hindi ako lasing. Uy, pwedeng pumunta ka ba rito? Hintayin mo ako, pupunta na ako agad. Darating na ang girlfriend ko anumang oras. Hay, ang husay niya namang umarte. Para bang totoo ang lahat. Malaki siguro ang ginastos niyo para kumuha ng aktor, no? Siya yan Ran. Pati na rin kayo.
Kailangan ba talaga na lahat kayo ay pagtulungan siya? May ginawa ba sa inyo si Bai Ziming para magalit kayo ng ganyan? Wu Feng, bakit mo kami sinisigawan? Sadyang walang kakayahan ng Bai Ziming na iyan. Kaya bakit hindi namin pwedeng sabihin ng totoo? Si Old Bai ang walang kakayahan? Tingnan nyo ang mga sarili nyo. Puro lang kayo paghahambing at paghimod sa iba, mas malala pa kayo sa kanya. Linawin mo nga ang sinasabi mo. Sinong naglalangis sa class monitor? Hoy, wala naman akong sinabing naglalangis ka ah. Tingnan mo muna ang sitwasyon mo. Halata namang si Liu Yan ang gusto ng class monitor. Nagawa ka ba niyang seryosohin man lang? Wu Feng, gusto mo bang magkaproblema? Wu Feng, linawin mo ang sinasabi mo. Literal na kahulugan lang yan. Sinasabi ko sa'yo, pati sa class monitor nyo, halata namang gusto ni Liu Yan ang tanging si Ziming. Anong paki mo roon? Tiningnan ka ba niya? Hindi ka naman niya tinitingnan, di ba? Wu Feng, mas mabuting ayusin mo ang pananalita mo. Kung hindi, pagbabayarin kita. Bakit? Napapahiya ka na ba? Tapos na ang pagkukunwari natin? Walang kwenta. Yan. Makinig ka sa sasabihin ko. Old Bai, gising. Busog ka na ba? Old Bai? President Tong, bakit po kayo napunta rito? Hindi po kayo nagsabi sa akin. Sana po ay naasikaso ko kayo ng maayos. Gising, Old Bai. Bai Ziming, maayos ka lang ba? Old Bai, gising. May magandang babaeng naghahanap sa iyo. Bai Ziming. Ang sinasabi ba ni Bai Ziming na girlfriend niya ay siya mismo? Gising na. Hoy, Sister Dong, paano? Paano ka nakapunta rito? Hoy, nakita niyo ba silang lahat? Ito ang girlfriend ko. Siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Sinasabi mo pa ring hindi ka lasing? Sa susunod na gawin mo uli ito, hindi na kita tutulungan. Pasensya na po sa inyong lahat, isasama ko na muna si Bai Ziming. President Dong, hindi niyo na po ba ako nakikilala? Ako po si Jiang Haibo, iyong nakipag-usap sa inyo tungkol sa pakikipag-cooperate nitong nakaraang 2 araw. Pasensya na, hindi muna ako makikipag-usap tungkol sa trabaho. President Dong, nung nasa paaralan pa si Bai Ziming, marami rin akong naitulong sa kanya. Hindi ba't sinabi mo kanina na isang mahirap na manggagawa lang si Bai Ziming? Oo. Bakit? Ngayon ay sip-sip ka na sa kanya? Tabi. Sa tingin ko, hindi naman ito simpleng reunion lang ng mga magkakaklase. Para itong paligsahan sa yabangan, aalis na ako. Isa lang naman siyang lalaking umaasa sa asawa. Aalis na muna ako. Ihahatid na kita sa labas. Magbabayad na rin naman ako ng bill. Siya ang manager Wu ni Fuhai Yuntian. Napakayaman niya at hindi masukat ang kanyang halaga. Monitor, kilala rin ba ni Bai Ziming si Manager Wu? Hindi ito maaari. Oh, Manager Wu. May kailangan ka? Manager Wu, narito ako para magbayad. Ang bill nyo ay binayaran na ni Mr. Bai. Huwag mong sabihing, si Mr. Bai ay si Bai Ziming. Si Mr. Bai, ang ating binansagang chairman ng Fuhai Yuntian Hotel. Ano? Manager Wu, ang tinutukoy niyo bang Mr. Bai ay may kinalaman kay pamilyang Jia? Noong mga nakaraang araw, may isang binatang nagngangalang Jia ang pumamon kay Mr. Bai. Pero, pinarusahan ni Mr. Bai ang buo niyang pamilya. Haha, bakit? Bakit niyo itinatanong ang bagay na iyan? Hindi lang sila magkaparehas ng pangalan. Siya ang si Bai Ziming na nagpabagsak sa pamilyang Jia. Hindi ito maaari. Hamak na trabahador lang siya. Imposible. Sino ka sa akala mo para pagsalitaan ng ganyan si Mr. Bai? Dahil sa pinagsamahan niyo ni Mr. Bai noong nag-aaral pa kayo, ayaw na lang niyang makipagtalo sa inyo, pero huwag niyo akong itulad kay Mr. Bai. Dapat nga ay magpasalamat kayo na matapos ninyong hamakin si Mr. Bai, ay nakakatayo pa kayo rito para kausapin ako. Ngayon, habang hindi pa ako nagagalit, umalis na kayo. Huwag na huwag ko na kayong makikita muli. Alam ko na hindi lang siya basta isang trabahador. Bakit niyo ako tinitingnan ng ganyan? Paano ko ba malalaman na ganoon pala siya kalakas pero nagtatago lang siya ng galing? May kasalanan ba ako? Niloko niya ako. Wala akong kasalanan. Tingnan mo nga. Itong ginawa mo. Alam ko namang hindi mo ako. Iiwasan ng walang dahilan. Akala ko pa naman itong cellphone na ito ay isang regalo na galing sa'yo, pero may pag-aari na pala ito ng iba. Bakit kailangan mo pa itong ilihim sa akin? Posible bang may mahal ka na talagang iba? Kao Yue.
Kao Yue? Ikaw, huwag kang magtatanggal ng damit sa harap ng ibang lalaki. Kayong dalawa, may nangyari na ba sa inyo? Hindi pwede. Wala ka man lang kahit kaunting kaalaman sa sarili mo. Ikaw, hintayin mo, kapag ipakilala ko na sa iyo ang girlfriend ko, hahayaan ko siyang turuan ka tungkol sa mga bagay na ito. Anong sekretarya? Magaling lang siya sa trabaho, pero ang totoo, wala pa siyang kamuwang-muwang sa mundo. Hala, huwag kang magtatanggal ng damit sa harap ko? Baka mamaya ay isipin pa iyan ni Sister Dong. Ang katulad ko, nasasabihin ng lahat ng mga bagay na ito sa iyo ay isang bihirang Ginoo. Dapat ay magpasalamat ka na lang. Bai Ziming. Bai Ziming. Ang sakit ng ulo ko. Hinding-hindi na ako iinom ng ganito karami. Lagot. Hindi ba ito ang cellphone ni Kao Yue? Bakit napunta ito sa akin? Naaalala kong inimbitahan ko kahapon si Sister Dong na pumunta rito. Baka nakita niya ang mga lihim ko at baka namali siya ng hinala sa akin? Anong gagawin ko? Sasabihin ko ba na natulog lang kami at walang ibang nangyari? Kahit sino ay hindi maniniwala roon. Hindi pwede. Kailangang pumunta muna sa kumpanya. Ano man ang mangyari, kailangang maipaliwanag ko ito ng maayos kay Sister Dong. Si Kao Yue ay isinama ng isang nagngangalang Dong Bing. Sigurado ka ba? Si Dong Bing ba ang pangalan ng taong iyon? Tama po, sabi niya pa, ay girlfriend mo siya at hinanap niya si Kao Yue para kumpirmahin ang tungkol sa iyo. Hoy, anong nangyari, Xiaobay? Patay na. Patay na. Patay na talaga. Malaking gulo na ito? Malaking gulo? Magkakaroon ng digmaan sa buhay pag-ibig ko? Ha? Buhay pag-ibig? Kuya Gao, wala na akong oras para magpaliwanag sa iyo. Lalabas lang ako sandali. Ikaw na muna ang bahala sa mga gawain sa kumpanya. Aalis na ako. Hoy, ang mga babae niya, si Kao Yue. Grabe, talagang babaero pala itong si Xiaobay. Oh, Bai Ziming, bakit ka nandito? Director Bai, niyaya po ako ni Sister Dong na pag-aralan ang tungkol sa pisyolohiya. Lahat ng ito ay para sa... Nagsisinungaling lang ang batang ito. Alam ko na ang tungkol sa panloloko mo sa akin. Hindi naman sa pinagsasabihan kita, Bai Ziming. Pero sa tingin mo ba ay isa akong babaeng hindi marunong umunawa, ha? Hindi. Paano naman mangyayari iyon? Para sa akin po, Sister Dong, ay palaging matikas, guwapo, at may kakaibang karisma. Manahimik ka na nga. Sister Dong, hindi ko naman sinasadyang ilihim sa iyo. Masyado lang talagang madaling paghinalaan ang bagay na iyon. Kung magsasamantala ka at sasaktan mo si Kao Yue, mas masahol ka pa sa hayop. Ako, paano ko naman gagawin iyon? Mula nang mangyari iyon, itinuturing ko na siya bilang isang kapatid. Director Bai, ako po ang sekretarya niyo. Paano niyo ako naging kapatid? Mas matanda ako sa iyo, kaya kung ano ang sabihin ko, iyon ang masusunod. Sige na, alam ko namang may utang na loob ka kay Ginoong Kong, pero hindi naman niya sinabing bawal mo. Ituring si Bai Ziming bilang kuya. Sabagay po. Kaya makinig ka na lang kay Bai Ziming. Ituring mo na lang siyang kapatid. Kapag inapi ka niya, sabihin mo agad sa akin. At malilintikan siya sa akin. Nako, hinding-hindi ko yan gagawin. Nasaan si Bai Ziming? Lumabas ka riyan. Lumabas ka riyan. Sino ka ba? Ikaw ba ang lumoko sa batang kapatid na babae ko, na lalaking iyan? Kilala ba kita? Ako si Elvi Zenki, ang pangatlong Panginoon ng pamilyang Liu sa Tiancheng. Liu yan ang aking batang kapatid na babae. Naalala ko na. Naalala mo na? Walang hiya ka. Nagawa mong lokohin ang batang kapatid na babae ko. Ako? Hindi ko naman siya masyadong kilala. Paano ko naman lolokohin ang batang kapatid na babae mo? Lalaban ka pa? Ang batang kapatid na babae ko, mula nang bumalik siya kahapon, ay palagi na lang niyang binabanggit ang pangalan mo. Hindi na rin siya makakain o makatulog ng maayos.
At siya na rin mismo ang nagsabi na niloko mo siya. Hayop ka, itatalatwa mo pa. Magaling. Bakit parang dumadami sila? Ha? Bakit mo nasabing dumadami? Nako, inaamin ko na kaklase ko nga siya. Pero noong nag-aaral pa kami, hindi man lang kami nagkausap kahit isang beses, paano ko naman magagawang lokohin siya? Buwisit ka. Matapos mong pagsamantalahan ang batang kapatid na babae ko, ngayon ay hindi ka na mananagot ha? Napakasama mong lalaki. Hoy, linawin mo nga ang mga sinasabi mo. Baka idemanda kita ng paninirang puri. Nakakainis. Sabihin mo nga, paano ko pinagsamantalahan ng batang kapatid na babae mo? Batang kapatid na babae, huwag kang matakot. Lahat kaming nasa pamilyang Liu. Hindi namin hahayaang maapi ka. Kuya, siya ang tao na nagpatahimik kay pamilyang G. Haha. Ano ka mo? Kung ayaw mong kaming nasa pamilyang Liu naman ang mawala, mabuti pang pakawalan mo na siya ngayon. Hahaha. Bye, Mr. Bye, hahaha. Kung sasabihin ko bang ang lahat ng ito ay isang pagkakaunawaan lang, maniniwala ba kayo? Sa tingin mo, maniniwala ako sa iyo? Tamang-tama, at nandito na ang batang kapatid na babae mo? Heto, at tatanungin kita, paano ba kita niloko? Bakit itinatatwa mo pa? Ano? Nung nasa hotel tayo kagabi, bakit mo tinanggi ang pagkakakilanlan mo? Hindi sa ganon. Ano ba ang dapat kong aminin sa iyo? Ayaw ko na ng gulo, mabuti pang maging kampante na lang ako bilang tagapagmana, hindi ba mas ayos iyon? Gusto kita, magpakasal tayo. Nakita mo na ba? Parang may sira na ang ulo ng kapatid mo. Huwag mong intindihin ang kapatid ko. Pwede tayong pumunta para magpakasal na ngayong araw. Anong klaseng biro iyan? May girlfriend na kaya ako, Wala akong pakialam. pero ako meron. Bakit hindi ko napansin noong nasa eskwelahan pa tayo, na ganoon ka, kagulo at baliw na tao? Grabe naman. Hi, Old Bay, nasaan ka ba? nandito ako sa kumpanya ng girlfriend ko. Old Bay, nakikiusap ako sa iyo. Tulungan mo ako. Ufeng, nasaan ka? Nandito ako sa Juoyi Group. May ginagawa sila sa akin. Hello? Hello? Sumagot ka? Sino sa inyo ang may alam kung nasaan ang Juoyi Group? Parang narinig ko na iyan, isa iyang sikat na kumpanya sa buong mundo. Nakasulat ito sa listahan ng mga malalaking kumpanya. Nandoon si Gu Zhengguo sa kumpanyang iyon. Si Gu Zhengguo? Oo, siya ang vice president. At siya rin ang nakatataas mong opisyal. Wala na akong panahon para dyan. Kailangan ko nang pumunta doon sa, ano ba iyon? Iyong kumpanyang tinatawag na Yizuo. Halika na, sumakay ka na sa kotse ko. Bye, Ziming. Maniwala ka, talagang hindi kami magkakilala. Magkaklase lang talaga kaming dalawa. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Bumalik ka agad, ha? Anong problema? Masyado kang nagmamadali. Malalaman mo rin kapag nandoon na tayo. Old Bay, Kumalam ka muna. Ano ba talaga ang nangyari? pumasok ako sa trabaho ngayong araw at sinabi nilang kinuha ko raw ang pondo ng kumpanya na umaabot sa $100 bilyong. Isang empleyado lang ako. Kaya kahit na gusto ko mang kumuha ng pondo, ay hindi ko magagawa at hindi ko magagawang hawakan ang ganoon kalaking pera. Ang pagnanakaw ng pondo ng kumpanya sa ganoon kalaking halaga ay may parusang habambuhay na pagkabilanggo. Ano? Old Bay, wala akong ginagawang masama. Seryoso ako. Hindi ko kinuha ang pondo. Tulungan mo ako. Iligtas mo ako. Huwag kang mag-alala. Nandito ako para sa iyo. Ang lakas ng loob mo, ah. Ikaw si Bai Ziming, di ba? Akala mo ba dahil naging direktor ka ng Tiangki, ay maaari mo nang gawin ang lahat ng gusto mo? Sino ka ba? Ako ay si Gu Beiyan. Director Bai, siya ang nag-iisang anak ni Gu Zhengguo. Mr. Gu? Siguradong marami lamang hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin. Ang kaibigan ko ay isa lamang maliit na empleyado, hindi niya magagawang kumuha ng ganoon kalaking halaga ng pera. Malinaw na nakasulat dito at mayroon pang pirma ng iyong kaibigan na si Wu Feng. Tingnan mo ito. Director Bai, ito ang totoo. Hindi maaari. Wala akong pinirmahang kahit ano. Nariyan na ang ebidensya at magsisinungaling ka pa? Mr. Gu, kumalma ka muna po. Baka iba talaga ang kumuha ng pondo ng kumpanya. Ang kaibigan ko po, pumirma lang naman siya sa dokumento. Sa nakikita ko, balak mo pa siyang protektahan. Kung ang kaibigan ko ay walang kasalanan, siguradong gagawa ako ng paraan para mabigyan siya ng katarungan. Ang pagiging manager mo sa kumpanya ay hindi para abusuhin mo ang iyong posisyon. Abusuhin ang posisyon?
Wala akong ginagawang ganoon. Anong tawag mo sa ginagawa mo ngayon? Pinagtatakpan mo ang isang kriminal na nagnakaw ng malaking halaga mula sa pondo. Hindi po totoo yan. Kaya ako narito ay para masigurong maimbestigahan ng mabuti ang bagay na ito. Malinaw na ang ebidensya. Ano bang iimbestigahan mo? Mr. Gu, bakit kailangang sa dokumentong ito ka lang nakatuon at tinatanggihan mo pa ang hiling naming mag-imbestiga? Ang ibig mo bang sabihin ay pinaghihinalaan mo akong nagnakaw ng pondo? Di sa nagdududa ako sa inyo. Ang gusto lang po namin ay maayos na muling imbestigahan ang pangyayaring ito. Bai Ziming, ang lakas ng loob mo. Nandito tayo sa Yijuo Group at kailan ka pa nagkaroon ng karapatang makialam dito? Si Director Bai ang head director ng Tianqi, kaya may kakayahan siyang sumali at mag-imbestiga sa insidenteng ito. Munti ko na palang malimutan kung hindi mo sinabi. Isa lang naman siyang mababang uri ng director, hindi ba? Ang tatay ko ang pinakamataas na boss niya, at kung ang tatay ko ay sumang-ayon na sa naging resulta ng kasong ito, bakit naman isang hamak na director lang ang maglalakas loob na kutyain ito? Ano sa tingin mo ang karapatan mo, Bai Ziming? Pagitan namin ito ni President Gu, kaya wala kang karapatang sumabat. Ganoon ba? Gusto kong marinig kung anong magaling na ideya ang meron si Director Bai. Ikaw si Bai Ziming, hindi ba? Hindi ko inaasahan na isang bagong talagang director na wala pang isang buwan sa serbisyo ay hindi na ako rerespetuhin. Kung magpapatuloy ito, baka balang araw pati ang buong Tianqi ay hindi mo narinigalang. Wala po akong intensyong bastos o hindi rumespeto sa inyo, pero tungkol po sa nangyaring pagnanakaw ng pondo ng kumpanya, nagdududa po ako, kaya formal po akong humihiling ng panibagong investigasyon. Bai Ziming, napakalakas ng loob mo. Bilang Vice President ng kumpanya, ang resulta na naging desisyon ko ay nagagawa mo pang questionin. Ano pa ba ang kaya mong gawin? Marami akong hindi kayang gawin, ngunit ang bagay na ito ay hindi kabilang doon. Bai Ziming, ngayon ay tanggal ka na sa trabaho. Simula sa araw na ito, hindi ka na empleyado ng kumpanyang ito. President Gu, hindi po maaari ito. Si Manager Bai ay mismong si Kong Fan po ang naglagay sa kaniya rito. Anong paki ko? Iyang si Kong Fan ay isa lamang hamak na sekretarya. Sabi mo sa kaniya na pumunta siya rito. Kung may lakas siya ng loob, naharapin ako. Tama ang hinala mo. Ako nga ang may gawa nito. Ngayon na wala ka ng posisyon sa kumpanya, sa harap ko ay mas masahol ka pa sa kahit anong hayop. Anong panlaban mo sa akin? Old Bai, pasensya na. Nadama ka patuloy. Bakit ka humihingi ng tawad? Noong mga panahong pumanig ka sa akin at nagsalita para ipagtanggol ako, ang hinarap mong pressure ay hindi rin naging biro. Huwag kang mag-alala. Basta't wala kang kasalanan, siguradong tutulungan kita. Andali lang. Kapag ba tinulungan ko siyang bayaran ng $100 bilyong na ito, ay ituturing na tapos na ang usaping ito? Basta't kaya mong punan ang $100 bilyong na pagkukulang na iyon, maaaring pag-isipan namin ng aking ama na huwag na kayong parusahan. Sige. Ang $100 bilyong na iyon, ako na ang magbabayad para sa kanya. Director Bai, huwag! Hindi pwede. Iyan na ang lahat ng ari-ariang mayroon kayo. Paano mo nalaman? Nakita ko ito nung inaayos ko ang inyong mga papeles para sa trabaho. May mga bagay talaga na mas mahalaga pa kaysa sa pera. Old Bai, huwag mo na itong pakialaman. Tinatanggap ko na ang kapalaran ko. Hindi mo ito kasalanan. Bakit mo ito tatanggapin? Oh, ayan. Sa kinalabasang ito, masaya na ba kayo? Bai Ziming, wala ka na bang itatanga pa? Para lang sa talunang ito? Itataya mo ang lahat ng iyong ari-arian. Kaibigan ko siya. Ang galing mong kaibigan. Basta't mapunan mo ang $100 bilyong na ito, ang responsibilidad ng walang silbing iyon ay hindi ko na pagtutuunan pa ng pansin, pero Bai Ziming, iyong $100 bilyong na iniwan sa'yo ng tatay mo, kapag nawala iyan, magiging isang basurang wala ring silbi ka lang. Sigurado ka na ba talaga sa gagawin mo? Bakit ang dami mo pang sinasabi? Hayop ka? Sige, pagbibigyan kita. VP Gu, dahil lang sa hindi tayo magkasundo, ay tinanggal mo na agad sa posisyon ang apo ko. Nagpaalam ka ba sa akin? Lolo Jeng, Uncle Kong. Magaling na bata. Sa pagitan ng kaibigan at ng pera, mas pinili mo pa rin ang iyong kaibigan. Mabuti, hindi ako nagkamali sa pagpili sa'yo. Zheng Guohai, ibig mo bang sabihin,
Nakakampi ka rin at poprotektahan sila. Huwag kang magsalita ng ganyan. Anong ibig mong sabihin na pinoprotektahan? Wala namang ginawang masama si Bai Ziming. Paano iyon naging pagtatanggol sa masama? Lolo Zheng, mismong bibig niya ang nagsabi sa akin na ang $100 bilyong na ito ay ninakaw niya. Sinungaling ka! Ito ba talaga ang nangyari? Elder Zheng, huwag po kayong maniwala sa mga kasinungalingan niya kasi kanina ay sinisigurado ko lang ang mga ebidensya sa kanya. Ebidensya? Ang tinutukoy mo ba ay ito? Opo, kumpleto ang mga saksi at gamit dito. At nandito rin, ang mismong pirma ni Wu Feng. Base sa investigasyon ko, bakit parang hindi naman ito ang totoong nangyari? Zheng Guohai, alam kong gusto mong protektahan ang apu-apuhan mo, pero dapat mong pag-isipang mabuti. Bilang ka na presidente ng Tiangqi, ang pagbabaluktot sa katotohanan ay may mabigat na kapalit. Alam mo palang, ako ang presidente ng Tiangqi? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan at lakas ng loob na maging ganyan kabastos sa harap ko? Vice-Presidenteng Gu. Sa tingin mo ba, may halaga pa ako bilang presidente sa paningin mo? Xiao Fan, ipakita mo sa kanila ang ebidensya. Pa, ang $100 bilyong, hindi ba masyadong malaki yon? Kapag nalaman nito, kahit pa ikaw ang vice-presidente ng Tiangqi, hindi mo rin kami kayang protektahan. Huwag kang mag-alala. Inihanda ko ng lahat. Maya-maya, ibigay mo ang dokumentong ito. At humanap ka na mapagbibintangan para papirmahin ito. Pagdating ng oras, hindi na niya malilinis ang pangalan niya at ligtas na tayo. Pero ang CCTV? Ang mga tao sa monitoring room, matagal ko nang napalitan. Pagdating ng oras, buburay natin ang videong ito at walang makakaalam sa ginawa natin. VP Gu, hindi mo inakala, no? Ang CCTV video na ito ay pwede pa palang maibalik. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanya. Lahat. Dahil ito, sa utos niya, siya. Kasalanan mo to. Ikaw. Sabi ko na sa'yo, ano bang ipinagmamalaki mo? President Bai, ito po ang listahan ng mga bagong empleyado. Iwan mo lang dyan, titingnan ko bukas. Pero ang mga taong iyon ay naghihintay pa rin po sa inyo. Kung ganoon, ikaw na ang bahala sa kanila. Noong bago pa lang ako sa Tiangqi, si Uncle Kong din ang nag-alaga sa akin. Iyan na ang desisyon ko. Naghihintay ang asawa ko sa bahay para sabay kaming bumisita kay Lolo Zheng. Si Lolo Zheng? Isang isip bata lang ang matandang iyon. Kung gusto niyang mag-retire, sabihin na lang sana niya, hindi iyong kailangan pa ng kung anong pagsubok. Dahil doon, akala ko talaga ay ma-enjoy ko na ang buhay ng isang mayaman. Hindi ko na itutuloy ang pagkukuwento, naghihintay na ang asawa ko sa bahay. Ipinapaubaya ko na sa iyo ang mga gawain dito sa kumpanya.